Kahit medyo mahina ka, hindi naman kita itatakwil. Mula ngayon, tagasindi ka na lang ng yosi at taga-init ng pagkain ko. Iniisip ng fireball skill ng system na ang career plan mo ay insulto sa dangal niya. Isa kang hamak na isda, pero ako, hindi. Magiging forbidden spell ako nagigiba sa mundo. Xiao Fan, kain na tayo. Sige po, parating na. Tikman mo to, paborito mong sabaw. Anak, kumain ka ng maayos. Bakit nakatitig ka lang sa phone mo? Naghahanap lang po ako ng info pagkatapos ng job change. Wag na, puro peke lang ang nasa internet. Nakaka-stress lang yan. Kumain ka muna, kalusugan ang mahalaga. Tama ang mama mo, Xiao Fan. Mag-enjoy ka lang sa college. Pag-graduate mo, matuto ka ng simpleng skills. Sa atin ang lahat ng bundok na ito. Mag-alaga ka na lang ng ibon at isda sa bahay. Basta huwag ka lang magsusugal. Kayang-kaya kitang buhayin kahit 10 beses pa. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Simula bukas, ako na ang bahalang tumulong kay mama gumasta. Tutulungan ko si papa maglinis ng mga medalya niya. Magiging isa akong mahusay na rich kid. Kalahating oras na, wala pa rin siya. Matapos ang mahabang paglalakbay ng fireball skill mo, nakarating na ito sa green grassland ng Jianghai. Nakatagpo ng kalaban, may nakitang munting kuneho sa unahan. Pinagtawanan ito ng fireball skill. Ganito lang ba ang itatawag niyong monster? Nagpapatawa ba kayo? Galit na umatake ang fireball skill. Sapul na sapul sa ngipin ng kuneho. Nadagdagan ang skill mastery ng isa. Nasa bahay lang ako. Pero ang EF, kusa lang dumarating. Para itong auto-clicker na cheat. Nakatagpo ng fireball skill mo ang kawan ng mga Grey Wolf. Mga basura, akala niyo mapipigilan niyo ang pag-evolve ko. Dahil sa sobrang talino ng skill mo, kusa siyang nag-evolve sa mas mataas na skill. Mabilis na tumaas ang skill mastery. Wala pang kalahating araw simula nung job change. Hindi ko pa man lang nakikita ang mga monster. O kahit ang cover ng skill book. Dahil lang nabagalan ang skill sa pagpatay. Kusa na siyang natuto. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, pagdating ng level 1-0 kung kailan pwede na ang second skill. Kung matututo ako ng water arrow, may isip din kaya niya na mahina ito. At kusa siyang magiging tsunami, o kung earth escape, iisipin niyang di matigas. At magiging absolute defense. Kung lahat ng skills ay ganito kagaling, edi ang hamak na mage na tulad ko, ay magiging isang all-element forbidden mage. Sabi ng fireball skill, masyadong mahina ang mga monster sa green grassland. Papunta na siya sa mas delikadong dark forest. Dahil nagsisikap ang skill ko, dapat hindi rin ako magpahuli. Sa ganitong oras, ang pinakamalaking tulong ay ang huwag manggulo. Naku! Siguradong magyayabang na naman ang matandang to. Ano na namang kailangan mo? Busy ako, wala akong oras sa daldal mo. Hahaha, wala namang espesyal. At tapos lang mag-awakin ang anak ko. Gusto ko lang ibalita sa'yo, kaibigan. Hahaha, nag-awakin ang anak ko bilang isang flame mage. Sayang nga lang at the level lang ang fire affinity niya. Sakto lang naman. Flame mage na the level, tapos sabi mo sakto lang. Ah, ayos yan, congrats. Alam mo ba, masipag din ang anak ko. Mag-level 3 na siya ngayon. Hahaha, nga pala. Balita ko, di masyadong maganda ang awakening ni Efan. Gusto mo ba, pasamahin ko siya sa anak ko para mag-level up? Hindi, di ko hahayaang mapahiya si Xiao Fan. Ma, sabihan mo si Xiao Fan bukas. Huwag na siyang pumasok sa exam, mag-sick leave na lang siya. Nga, kaysa mapahiya siya sa pamilya ni Litian, mas mabuting matulog na lang siya sa bahay. Pagod na pagod ako. Hoy, kung sino ka man, bilis, bigyan mo ako ng pagkaing may fire element. Kundi mag-aaklas ako. Gising na ba si Xiao Fan? Baba na para mag-almusal. Bakit parang lumakas ang aura niya kaysa kahapon? Xiao Fan, level 3 ka na? Paano nangyari yun? Level 1 ka lang kagabi bago matulog. Bakit level 3 ka na ngayon? Kahit wala akong element, anak pa rin ako ni Naiiwansaw at Linsian. Pa, ma, huwag kayong mag-alala. Kahit wala akong element affinity, magsisikap akong maging malakas. Kahit mabagal akong ibon, susubukan ko pa ring lumipad. Mabuting bata. Dahil sa sinabi mo, masaya na si Papa. Dahil gusto mong mag-train. Suportado kita. Samahan mo si Ehongyu para mag-level up. Opo. Ma, may almusal ba na punong-puno ng fire element, gaya ng flame fruit, o di kaya flame meat stick? Meron, syempre meron. Basta baka kain ng anak ko. Kahit pa fire dragon liver caviar mula sa langit, ibibigay ni mama sa iyo. Masyado namang mainitin ang ulo ng batang ito. Hindi ko siya pwedeng hayaang lumabas ng ganyan. Chill ka lang, bata. Bilang skill ko, dapat may control ka. Makakain ba ang control na yan? Dami mong daldal, dalhin mo na ako sa wild. Gigil na ang kapangyarihan ko. Ramdam ko ang lakas sa buong katawan ko. Nasaan na ang mga pesting monsters na yan? Palabasin niyo na ako. Susunugin ko silang lahat. Pa, ma, busog na po ako. Ate, tara na po. Sige po, young master. Para mabilis ang pag-level up nyo, ako na po ang bahala na pahinain ang mga monster, at kayo na po ang tatapos sa kanila. Young master, pagkakataon nyo na, bata. Ito ang second round ng mental guidance. Ano pang hinihintay mo? Susunod na. Congrats, young master. Level 5 na kayo sa ikalawang araw pa lang. Mabilis na ang bilis na ito. Salamat sa pag-assist mo, ate. Sige, uwi na muna tayo. Bilis, bilis. Yung stir-fried flame dragon. Kain na, kain na. Welcome home, young master. Nandito na si Xiao Fan. Kumusta? Pagod ka ba? May sugat ka ba?
Mukhang malinis pa ang damit mo. Mahusay ka talagang piprotektahan ni Hongyu. Ma, nag-level up lang po ako. Hindi naman ako nakipagdigma. Walang dapat ikabahala. At saka kasama ko naman si ate. Ligtas ako. Gutom ka na siguro. Nagpahanda ako ng maraming masasarap na pagkain. Lahat na ni-request mo kaninang umaga. Puro fire element yan. Halika rito, Xiao Fan. Tabi tayo ni Papa. Bilis, kain na. Bakit ka ba nagmamadali? Mainit pa yan. Anong mainit? Fireball kaya ako. Takot ba ako sa init? Lalaki ka ba? Kumain ka ng marami. Ang bagal mo. Naiinip na ako. Hongyu, salamat sa pag-aalaga sa kanya. Nakita ko ang level ni Xiao Fan. Level 5 na pala siya. 2 level sa isang araw. Siguradong napagod ka. Kailangan mo na ring magpalit ng gamit. Ito ay munting regalo mula sa akin. Salamat po, madam, pero ayos lang po ako. Komportable pa naman po ako sa mga gamit ko. Wala pa akong kailangang palitan. Ang protektahan si Young Master ay tungkulin ko. At utos na rin ng commander. Kung pinapakuha sa'yo, kunin mo na lang. Ano pa bang dami mong sinasabi? Ang sinabi ng asawa ko, yun ang utos. Bukod pa dyan, ang sundalo ng pamilya ay mahina ang gamit. Nakakahiya para sa akin, Yuan Zhao. Ang bilis ng pag-level up ni Young Master ngayon. Kasi ang galing talaga ni Young Master. Kung walang mga kakaibang galawan ni Young Master, kahit madami akong madala na monster, hindi ganito kabilis ang efficiency. Hongyu, alam ko loyal ka. Gusto mo mapabilib si Xiao Fan. Pero sabihin lang natin ang totoo. Commander Madam, hindi ako nagsisinalangling. Si Young Master ang pinaka-talented na nakita ko. Pinakaawa sa pag-mage na narinig ko. Pinaka may talento. Hongyu, ayusin mo ang pagsasalita mo. Walang ebidensya kung salita lang. Mapapanood nyo, maintindihan nyo. Ang fireball kanina, ginabayan ng 2 mental force. Totoo, si Xiao Fan walang element affinity. Pero kinontrol mismo ang skill trajectory. Ang kinangang talento na ganito, nakakatakot. Mom, Dad, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Nakakahiya naman. Sabi ko na nga ba, ang lahi ni Yuan Zhao, di pwedeng limos o waste. Xiao Fan, malapit ka nang sumali sa big exam. Kung gusto mo sa top school, kailangan ka makuha ng level 1-0. Dapat matuto ka pa ng isang basic skill, para sure. Hongyu, sa susunod na 2 araw, samahan mo si Xiao Fan mag-level grind. Siguraduhin abot siya level 1-0 bago exam. At tungkol sa pangalawang skill mo, dapat mag-isip ka na. May basic skill books tayo sa lahat ng element. Water arrow para sa water. Earth escape para sa earth. Wind blade para sa wind. Healing para sa wood. Kahit rare lightning strike meron. Xiao Fan, anong gusto mong matutunan? Basta magsabi ka, Mom. Ipakuha ko agad. Kahit unbeatable ang accuracy ng fireball mo. Pero mage ay madaling tamaan. Pinakadelikado kung maka-assassin ng malapitan. O makasabay sa ranged attacks. Kaya ang second skill mo, dad mo, suggest niya earth escape. Tama ang sabi ngayon ng dad mo. Hindi natin kailangan marami makapatay. Basta safety ng sarili muna. Pangalawang skill, importante talaga ang survival. Ang fire dragon liver ang sarap. Feeling ko puno ako ng lakas. Patayan. Gusto kong pumatay. Parang mas malapit na ako sa Jinsao. Sige, susunod ako kay dad. Second skill, earth element muna. Mas dagdag proteksyon. Mas safe ang pakiramdam ko. Okay, decision mo yan. Since may goal na tayo, diretso lang ang leveling. Ito ang scroll ng hard difficulty Ghost Castle Dungeon. Dapat, ibibigay ko pa sa'yo after ilang araw. Pero mabilis ka mag-level up. Pwede nang gamitin ngayong gabi. Dungeon level limit, level 3 hanggang 5. Hongyu, di na makakasama sa loob. Okay lang yan. Nahanap ko na ang team mo. Sir, Madam, Miss Xia, dumating na. Nakaparada na ang sasakyan sa labas. Uy, biglang dumating. Ang mga kids na ito ang punctual ah. Hahaha, welcome. Relax lang kayo. Parang bahay nyo lang. Hello, Uncle Yi. Hello, Aunt Lin. Ito ba ang anak ng Xia family? Mas gumagandang bata. Sabi ng tatay mo, nag-awakin ka na. Class Affinity, Water Mage. Galing mo ah. Grabe naman, Auntie. Xiao Fan, kilalanin mo. Ito si Xia Qingyu. Hello. Hello. Since nakabuo na ng party, I introduce ko ang iba. Ito si Wang Meng, frontline tank. Matibay ang defense niya. Siya ang mag-absorb ng damage. Ito si Zhang Kai, ranger. Expert sa ranged physical damage. Meron din si Liu Weiwei, light priest. Para sa healing at buffs. Kami 4, lahat ni level 4. At maganda ang gear. Magandang teamwork. Madali lang ang dungsyo na ito. Hahaha, Xiao Fan, don't worry. Ang tatay ng mga batang ito. Mga old comrades ni dad sa military. Sila, simula bata, may formal military combat training. Kakastart pa lang ng trabaho. Pero skills at mindset nila, di maikumpara sa regular students. Gets mo na? Sige, naabala ko kayo. Equipment ni Young Master nandito na. Nan, ito ang legendary Purple Cloud set. God tier gear ng below level 5 mage. Congrats, Master, nabawasan ang cooldown. Si reduction umabot ng 60. Ganyan pala kalakas ang mga top family. Bagong awakin na mage, binigyan agad ng legendary set. Diretsong bigay ng ganyang item. Parang sayang ang gamit ah. Sakto ang sukat. Anak, tandaan mo. Dungeon scroll natin galing sa bahay. Nakabigay na rin ng pera sa kanila. Ikaw ang boss. Sila ang workers. Pagpasok sa dungeon, kung may sumubok mag-command sa'yo, o may attitude na magpalala sa'yo. Sabi mo kay dad ang bahala magturo sa kanila. Paghatid sa entrance ng dungeon, magbantay ka sa labas. Kung may disrespect kay Xiao Fan sa daan, ikaw na bahala. Naiintindihan. Okay na isis.
Huwag mo silang takutin. Tara na classmates, huwag sayangin oras. Young Master, ingat sa pag-alis. Ingat ka palagi. Good luck, Young Master. Ganito pala ang mayaman. Nakakatakot naman dito. Check ang coordinates. Nakarating si Young Master. Young Master, trained ang team na ito. Pero sa Dongsyon, unpredictable ang sitwasyon. Mag-ingat ka. Dinig niyo ba lahat? Since nakuha niyo ang pera ng Ye family, tinanggap niyo ang mission ng Ye family, ibigay ang buhay kung kailangan. Protektahan si Young Master. Kapag paglabas, pag may nasugatan si Young Master, yes sis, huwag mag-alala. Ipoprotektahan namin si Young Master kahit mamatay. As captain, ako bahala sa safety. Responsable ako sa team. Pinakamataas na record, 1 hour 15 minutes 23 seconds. Record holder, Mix1, Chen Jin, Liu Shu, 18 years ago. Nakakatakot ang Dongsyon na ito. Ito bang tawag na fire? Blue. Ang lamig, binabastos ang dignidad ng fire. Hindi ito tama. Ako ay tunay na fire element. Liwanag at init. Ang mga fake fire na yan, nakakainis. Inis ako at gusto kong pumatay. Damage mula undead monsters positibo 100. Grabe, nagagalit pa talaga. Racist ka ba? Pag iba ang kulay ng fire, gusto mo patayin. I read ang formation, buksan. Nasa kaliwa kita. Ikaw bahala sa ranged at scouting. Laging bantayan ang ceiling at mga shadow. Wei, gitna ka. Handa ka mag-shield at heal kay Wang Meng. Wang Meng, mabagal ka. Front ka lagi. Bantayan ang agro. Huwag palusutin ang monsters. Young Master, stay sa center. Zhang Kai, kung may attack sa likod. Unahin mo protektahan si Young Master. Huwag mag-alala, Captain. Basta may buhay pa ako. Hindi magkakaroon ng galo si Young Master. Sige, cheer lang ako sa likod. 666. Mag-cheer ng 666 para maprotektahan ako ng mga rookie na yan. Nakakatawa, sobrang nakakatawa. May paparating. Mag-ingat lahat. Elite na Ghost Cat, Wang Meng Euros, shield up. Masyadong mabilis siya. Ang hirap tamaan ng ranged attacks. Hintayin siyang sumugod bago umatake. Huwag sayangin ang mental energy. Ye Xiao, hintayin mo siyang lumapit bago ka bumira. Hindi aabot kung masyadong malayo. Hay, talagang umiwas siya. Anong iniiwasan mo? Sabi ko na, grabe ang aura ni Xiao. Kita agad, tago pero eksperto. Yung triple fireball kanina, art talaga. Ang dami ng monsters. Wang Meng activated. Steel wall, bantay sa harap. Si Zhang Kai yan, gamitin ang sword rain sa kaliwa. Huwag hayaang palibutan tayo. Nakuha. Wei, shield kay Wang Meng. Handa sa group chat. Patayin ang Ghost Cat. Positibo 40 XP. Haha, kamusta ang multi-exploding fireball ko? Nagulat ka no? Kahapon ko lang natutunan yan. Huwag mag-stare. Dalian, tulungan si Xiao mag-clear. Zhang, kill yung natitirang mobs. Haha. Mga bata ang gumawa niyan. Xiao, yung skill na ginamit mo, basic fire mage skill. Multi-exploding fireball, tama ba? Tungkol ito sa pagkakahati ng elements. Kasama ang second explosion technique. Xiao, tanong lang po, ilang skill books ang ginamit mo para matutunan yan? Kung ayaw mo sagutin, walang problema, ignore mo na lang. Skill book? Hindi ko pa nakikita yan. Ibig mong sabihin, walang skill book kang ginamit. Split lang naman, tapos pasabugin ulit, mahirap ba? Mahirap. Pero sa akin, hindi mahirap. Ako ang nagpilit mag-aral kagabi sa prairie. Natuto ako. Ano bang ginagawa mo noon? Tulog ka, nagpapabang pa, makarma ka sana. Ninakaw mo ang effort ko. Hindi ka ba nangangamba sa konsensya? Tumahimik ka. Ayaw mo bang kumain ng spicy red flame dragon mamayang gabi? Status update. Perseverance mode. Positibo 100 damage. Talagang talent yan. Top tier talent, walang duda. Captain, isipin nyo ha. Kung puro skill book lang natutunan. Kahit the tier fire affinity. Simula, split lang ng 3-5 fireballs. Kahit the level pa. Pero si Xiao, 15 fireballs agad. Ibig sabihin, sobrang galing ni Xiao sa skill na to. Master na. Skill book, di makukuha ang ganito. Compare kay Xiao, yung 8 tires mag-alaga na lang ng baboy. Medyo spicy pala. Nabigla ka na. Mainit lang ulo niya. Subukan nyo yung flower rain mamaya. Baka mapaihi kayo sa takot. Huwag mag-stare dyan. Alis na tayo. Nakakatakot dito. Gusto ko makauwi at matulog na. Ito ang abyssal painting. Impossible. Uy, Hongyu, nakatapos ba si Xiao Fan? Ang bilis niya Commander, may nangyari. Nagkaroon ng abyss mutation sa Dongsyon ni Young Master. Hintayin mo ako, pupunta na ako. May kakaiba. Captain, anong nangyayari? Nag-abyss mutation. Totoo nga, abyss na. Xiao, tayo. Ano gagawin natin ngayon? Ano ba itong nangyayari? Ibang klaseng amoy. Amoy ng cat violence, destruction, at corruption. Ang ganda nito, sa kapalang tunay na Dongsyon. Yung dati, parang laro lang. Ramdam ko, nag-aapoy ang dugo ko.
Okay na, huwag malungkot, walang daan papalabas. Move forward lang. Tama si Ishaw, walang silbi ang iyak. Laban na lang, makinig lahat. Palitan ang formation. Attack na tayo. Mamamatay ang mga trespasser. Yan ang tunay na kaaway. Let me face him. Level 5 lang siya. Huwag matakot, basta may Ishaw. May chance pa. Wang Meng, move up. Ishaw, ready. Mag-steady muna. Tamaan na. Di napasok, ako pa rin. Positibo 200 damage yan, galit hit. Di logical. Block him. Medyo mahirap. Sige, tuloy lang. Supalpalin siya. Huwag palapitin. Di mo kailangan sabihin. Hindi ko siya titigilan. Ishaw, tumakbo ka. Iaalay ko sarili ko para pigilan siya. May tupak ba kayo? Saan tatakbo, saan magtatago, tapos mamamatay sa gutom sa pagtatago. Laban lang tapos walk out na. Walang ibang option kundi fight. Walang ibang daan. Kahit mamatay sa atake. Mas okay na kaysa maghintay ng kamatayan. Laban lang. Ishaw, paano gusto mo lumaban? Susunod kami. Ang bobo. Spin lang yan. Kapag mabilis na ang spin, energy lock sa center. Hahaha, genius. Sobrang talino ko pala. Congrats. Fireball magic, nag-evolve to advanced skill. Since natutunan na, subukan natin. Summer Campus Beauty. Tingnan mo, which dapat may do. At may one-shot moves. Umpisahan na. Yeah. Anong tinatamad mo dyan? Attack na habang mahina pa siya. Commander's wife. 45 minutes na silang pumasok. Isa 0 minutes ago. Fully Abyss Dungeon. Bakit ganito? Hindi nangyari ng ilang taon. Tapos 6 Yaofan pa ang nadali. Pag Abyss Dungeon, pag di natapos within 24 hours, lalabas lahat ng monster. Kakalat disaster. Ano status ni Master? Litian, anong ginagawa mo dito? Ang laki ng nangyari. Ako, isa sa City Defense Commander sa Jianghai. Kailangan ko mag-report. Master, narinig ko sa report. Yung team na natrap sa Dungsyon, anak mo kasama. Bukod sa anak mo, sino kasama? Anong level? Anong gamit? Bukod kay Young Master, may E-Tire Water Element, Water Mage with Affinity, T-Tire Shield Warrior, C-Tire Ranger, I-Tire Priest. Lahat sila level 4 bago pumasok. Gear, halos gold tire. Sa ganitong team, mahirap tapusin ang Abyss Dungeon. Impossible. Master, matalino ka naman. Ba't parang nalito ka ngayon? Kung gusto mo pa level si Efan, sabihin mo na lang sa akin. 6 Yao yung mag-lead. Mas magaling kaysa sa mixed team na to. Huwag ka mag-blame. Normal leveling lang to. Sino mag-expect ng isa paghahati 100,000 Abyss chance? Litian, huwag magpanggap mabait. Buti na lang, difficult Dungeon lang. Pag na-reopen, 6 Yao yun namin, magdadala ng 5 gold elite team. Dungeon limit, 3-5 level. Lahat sila level 5. Full set ng legendary gear. That's Giant High City. Only force ready for this Abyss Dungeon. Tito Ye, Tita Lin, relax lang kahit malaki chance ng end. Handa ako palagi. Pag nag-reset ang Dungeon, agad akong papasok kasama ang team. Ako mismo puputol ng boss. Para kay Marty Vengeance. Sino nagsabing mamamatay si Xiao Fan? Hindi pa nag-reopen ang Dungeon. Ibig sabihin buhay pa sila. Naniniwala akong kaya ng anak ko. Kay Xiao Fan, kaya niya for sure. Siguradong kaya. Sa ganitong config, gustong matapos. Litian, sabihin ko na. Pag nakalampas sila, kakainin ko gulong ng kotse. Follow Yishao. Attack habang mahina siya. Papatayin kita. Ha! Small fireball you roast auto 3 kill mode. Ito ang totoong thesis. Yaya. Putang ina, ito na naman. Ayos, nakill ang level 5 by Skeleton Knight. Positibo 20,000 XP. Level up ka na sa level 7. Panalo. Totoong panalo tayo. Haha, buhay pa ako. Nakapasa na ako. Abyss Dungeon. Haha, cleared na. Tagumpay tayo. Abyss Dungeon ito, grabe. Tingnan natin anong loot ang nakuha. Sige, kayo na maghati. Hindi pwede, di tama yan. Una, ikaw ang boss. Lahat ng loot dito dapat sa'yo. Pangalawa, kung wala ka, di lang clear, patay na rin kami. Wala na kami lahat. Sa logic at damdamin, lahat ng ito para sa'yo. Hindi lang loot na to, di namin kukunin. Paglabas natin, refund namin ang bayad ni Tito Lin. Full refund. Kumita kami ng maraming X dumikit sa'yo. 2 level up agad. Malaking advantage na kami dito. Tama si Captain. Yishao, lahat ng items para sa'yo. Sige, bahala na kayo. Sa susunod na araw, big exam na. Sa lakas mo ngayon, baka makapasok ka sa Chanlong Academy sa Kyoto. Shanlong Academy, basta maganda ang dorm at pagkain. Yun ang importante. Siguro lahat ng elite school okay naman. Ay, narinig ko, grabe ang budget ng Jianghai City ngayon. Para sa top student, meron daw Lava Beast na complete heart na reward. Gusto ko niyan, Lava Beast, tunog masarap yan. Mayaman kami, pero sa mundo na to, di lahat nabibili ng pera lang. Narinig nyo ba? Akin yan, gusto ko to. Akin yan, kukunin ko. Pag kinain ko to, mas malapit ako sa forbidden spell. Kung gusto mo yan, tawag ka muna ng daddy ha. Sige, gagawin ko, kukunin ko ang award. Kapal ng mukha mo. Ako ang magiging elite ng Jinsao. Pinapatawag mo akong daddy. Ganun ba? Sige, mag-chill na lang ako sa exam ngayon. Pare-pareho lang naman sa ang school. Sayang ang heart na yun.
Pag kumagat ka, may juice pa. Mas malakas, lakasan mo pa ang boses. Di ka pa ba kumain? Di ko naririnig, sapat na siguro. Tinawag ko na ah. Tara na, guys. Baka antok na si ate eh. Labas na tayo. Mukhang tapos na. Handa na pumasok. Hindi, tignan ang taas. Record, 1 oras 5 minuto 22 sekundo. Clear ng team, Xia Qingyu, Zhang Kai, Wang Mengliu, Wei Yifan. Impossible to. Cleared na. Record break pa. Cleared. Record break sa abyss mode. Uy, si Yang Master Li andito. Di natulog sa bahay. Dito nagpalamig. Relax ka talaga. Grabe, natakot si Mama. Abyss Dongjun yan ah. Pag may nangyaring masama sa'yo, di na mabubuhay si Mama. Mama, pakawalan mo. Di ako tinamaan ng monster. Pero ikaw, malapit mo na ako sa kalin. Sorry, Mama. Masayang masaya lang ako. Check mo kung may sugat o masakit. Wala talaga, walang problema. Ni balat, di nasugatan. Ayos, buhay ka, ayos na. Ah, anong nangyari dito? Tito Ye, Tita Lin, buhay pa rin kayo. At naka-clear pa sa Abyss Dongjun. Dahil kay Yefan. Kung hindi siya, sinira niya shield ng final boss. Patay na kami lahat. Tito Yi, di namin tatanggapin ang bayad sa mission na to. Sa Dongjun, wala kaming naitulong. Umiscore pa kami sa XP ni Ishaw. 2 level up agad. Honor sa record pa nakuha. Init sa kamay ang pera na yan. Kailangan mo talaga kunin. Commander. Yishaw sobrang astig. Puro shoutout lang kami sa loob. Nakakahiya kunin ang pera. Pag nagbigay si Iwan Sao, di binabawi yan. Wala akong binabawi sa binigay ko. Siya, tanggapin mo, sabi ni Tito Lin. Kahit si Fan nag-effort. Pero dahil sa tiwala ng teammates, solo niya, mahirap din. At saka, sama kayo kay Fan, parang dumaan kayo sa kamatayan. Pera na yan para sa inyo bilang pagkain, pampalakas, bilhin nyo na lang. Di lang cleared, walang nasaktan lahat. Tay, paano nangyari ito? Siguro si Iwan sa gumastos ng malaki. Binigyan si Yefan ng hidden ace. Saka, siksyakin nyo, parang di basta-basta. Kilala mo siya, sa katabing school, a level water element affinity. Sikat siya doon. Bago mag-change class, very at practical, all top sa school. Laging number 1. Tara na, wala nang role dito. Investigate natin siksyakin nyo. Hanap tayo ng chance kausapin siya. This time, Giant High City top student amin na. Magkano gusto mo, sabihin mo lang. Open price. Gutom na gutom, parang naubos ang lakas. Grabe ang kakaubos sa Fire Spiral Dragon Egg. Hanap agad ako ng Fire Dragon Meat pampalakas. Feeling ko kaya kong kumain ng buong baka. Tara na, Litian. Yung matandang yun. Nakakainis ang mukha kanina. Fan, ang ganda ng talent mo. Tapos masipag at may goals. Di dapat sayangin yan. Decision ko. Ngayong gabi, dalhin ang City Defense Army, 3rd Special Squad. Di na tayo uwi ngayon. Kakatapos ng Abyss Dongjun. Pati kalabaw di ganito gamitin. Iwan Sao, nasisiraan ka ba? Fan, kakalabas lang galing Abyss Dongjun. Ang dami ng mental exhaustion. Gusto mo bang pagurin ang anak ko? Hindi, kailangan ni Fan umuwi at matulog. Bakit matulog pa? Ang mahina lang ang natutulog. Pagkatapos kumain, tuloy na laban. Baka kaya pa talaga niyang makagawa ng milagro. Wife, relax lang muna. Tapusin ko muna sabihin. Concerned din ako kay anak. Ang plano ko, dalhin ang malaking kama sa bahay dito. Gawa ng temp base. Mahirap na ang monsters, iwan ng kaunting V, tapos ibigay kay Fan. Dalhin ang kama sa wilds. Ano ba yan, di magandang tignan. Pangit ng environment sa labas. Mahangin, matulog sa field. Di makakatulog ng maayos si Fan. Tay, tama ka. Kahit pagod ako, gusto ko talagang umuwi at matulog. Ako si Yefan, walang malaking pangarap. Pero di ko papahiya si mama at papa. Para sa exam, para sa Ye-family honor, lalaban ako. Sobrang bait ng batang ito. Pagod na, pero ganito pa rin. Para mapagmalaki sa mga magulang ko. Kailangan ko pang magpatuloy sa espesyal na training. Kung ganun ang desisyon mo, hindi ka napipigilan ni mama. Ito ang inihanda ko para sa'yo bago ako umalis kanina. Dapat ibibigay ko pa sana mamayang gabi pag uwi mo. Ito yung Earth Basic Skill na binanggit ko kanina, Eurost Earth Escape Technique. Baka magagamit mo na agad. Ibigay ko na sa'yo ngayon. Pwede ka na agad matuto ng bagong basic skill. Level 7 ka na, halos lampas na ang XP mo. Kung buong special team tumulong sa'yo mag-level up, siguro pagising mo, matututunan mo na to. Pag natutunan mo na yung Earth Technique na iyon, sana stable yung skill na to. Huwag sanang magulo tulad nung una. Tawagin ang buong 3rd Special Team. At isa pa, tanggalin yung kama ni Xia Ofan sa kwarto at dalhin dito. Lahat ng silk comforter, latex pillow, at aroma diffuser dalhin din. Tawagin din yung kitchen team. Dalhin lahat ng ingredients sa kagamit sa kusina. Dapat makaalis tayo sa loob ng 1-0 minuto. Babalik muna kami ng mama mo. Tandaan, kung talagang sobrang pagod ka, pahinga ka muna sandali. Ito si Ahyu, Berserker. Ito naman si Shitu, Earth Mage. Sila muna mamumuno tonight. Tutulungan kanilang durugin ang Wild Magic Wolf. Pati yung mga Poison Lizard, pahihinaing mabuti bago dalhin dito. Huwag kang mag-alala, boss. Garantisado ko, lahat ng halimaw na dadalhin namin dito. Siguradong hindi lalampas ng 5 ang natitirang buhay. Kailangan mo na lang tapusin. Boss, tumanggap ka na ng halimaw. Para kay boss, patay. Boss, may isa sa direksyong 12:00. Sabi ng night team, magaling daw si boss sa microcontrol. At may kakayahan pang magmultitask. Di ako naniwala dati. Yun pala, totoo pala. Earth Mage ako. Alam ko kung gaano kahirap ang micro at magmultitask ng ganito. Sobrang taas ng difficulty nito.
Boss, tulog na. Mukhang tulog na nga. Itatapon pa ba natin yung halimaw? Sabi daw ni Team Leader Ye, magdamagan ang leveling. Hindi naman sinabing huminto pag natulog si boss. Bukod pa dun, inubos na nating buhay ng halimaw. Kung walang reaksyon si boss, tapusan na lang ulit natin. Hindi masasaktan si boss kahit kaunti. Grabe, tulog na talaga. Natural na natural pa rin yung paggalaw habang natutulog. Malalim na tulog na talaga to. Astig, nakakagulat talaga. Teacher, narinig mo na ba? May mga alamat daw na top pro. Para makuha ang ultimate battle instinct. Pinipilit nilang matutong lumaban habang natutulog. Di na nila kailangan maging gising. Katawan at mental instinct na lang talaga gumagalaw. Ang laban na kagad. Shito, meron ba sa team natin na kaya yun? Si Young Master Ye, kakasimula lang sa class niya. Ano ka ba, di mo gets? Hindi natin kaya i-compare kay Young Master Ye. Anak siya ni Commander Lin. Di naman magiging mahina yung anak ni Commander. Tama, nga pala. Anak nga siya ng Commander. Kung may kakaibang talent siya, normal lang. So, ano pa hinihintay natin? Tara na, gawa na tayo. Gising ka na boss. Pagod na pagod ka kagabi. Diretso kang natulog hanggang ngayon. Uminom ka muna ng gatas, pampalakas. Level 1-0 na talaga. Ganito pala ang saya ng life lat. Yung iba pahirapan kakalaban. Ako natulog lang, level up na. Mga 1 oras na ang nakalipas boss. Tumigil na sila Captain Ahu sa pagdala ng mobs. Kasi sobrang lalim ng tulog mo sa mga huli. Kahit ihagis, di ka na nagre-react. Nag-alala si Captain Ye para sa safety mo. At ayaw ka rin istorbohin. Kaya pinatigil muna sila. Yung iba nakabantay sa labas. Yung iba nagpapahinga muna. Mukhang napagod na rin si Little Fireball. Hi! Sobrang mahimbing ang tulog ko kagabi. Hindi ko naman kayo inabala, di ba? Leslie, walang abala, wala. Master, ang lalim ng meditas mo. Kahit mahimbing ang tulog, ang galing mo pa ring tumama ng eksakto. Master, parang Diyos ka na talaga. Master, mag-practice pa ba tayo? Wag na muna, ate. Kakagising ko lang, medyo hilo pa. Pahinga muna ako para magising. Master, umabot ka na ng level 1-0. Pwede ka nang matutong pangalawang basic skill. Narinig ko sa commander kahapon na gusto mong matuto ng earth skill. Master, tamang-tama ang pinili mong skill. Hindi lang pangkaligtasan yan. Ang mas mahalaga, si Rock ay sa special squad natin. Siya lang ang S-class element mage. Earth affinity pa siya. Sa understanding ng earth skills, dito sa Jianghai City, kung si Rock ang pangalawa, wala nang ibang naglalakas loob maging una. Teacher, wag mo akong masyadong pinupuri. Sa harap ni Master, di ako is class. Tama na, Kuya Rock, wag ka nang mahiya. Since expert ka dyan, kapag natutunan ko na, pa-assist naman, turuan mo ako. Nandyan ka ba, Little Earth? May tao ba? Hello, baka si Little Fireball lang talaga ang special. O baka nga tong skill na to ay pipi lang. Master, subukan mo na lang dito gamitin ang Earth Escape. Tutulungan kitang tingnan. Sige, clarify natin. Walang elemental affinity. First time mo pang mag-cast, ang hirap na nun. Sa lakas naman, wag ka na masyadong umasa. Master, pakiramdaman mo na lang. Wag mong isipin kung paano depensa. Pakinggan mo lang ang lupa sa ilalim mo. Head to Master. Sabay ka sa paghinga ko, dahan-dahan. Kahit hindi pa masyadong malakas tignan. At least, may itsura na. Master, testingin natin ang tunay na depensa nito. Gagamitin ko basic fireball para atakihin, tignan natin ang resulta. Naku, may peligro, wag kang lumapit. Aba, marunong kang magsalita. Kanina pa kita tinatawag, tahimik ka. Ngayon biglang ang lakas ng boses mo. Wala nang mas malakas pa sa boses mo pag peligro na. Anong peligro? Ganyang bagay, peligro ba yan? Nakakatakot yan. Nararamdaman ko ang fireball na yan. Nakangisi siya. Master, susunugin kanya hanggang abong-abo. Dahil sa sobrang takot ng skill mo. Nag-evolve siya at nagkaroon ng advanced skill. Earth flow wall active sa labas. Isang makapal na pader ng lupa at bato. Di lang pantanggol. Pwede ding baguhin ang lupa. Cooldown nito 5 segundo. Sobrang takot palalo. Naintindihan na ang earth flow wall. Master, handa ka na ba? Huwag kang kabahan. Huminga ng malalim, tutok ang isip sa shield. Aatake na ako, ha? Ayos, ready na. Sige, Master, panoorin mong mabuti. Ayan, papalapit na siya. Ay. Papunta na. Tulungan mo ko. Iprotektahan ko si Master kahit mamatay pa ako. Shocks, lumindo. Anong nangyayari dito? Hindi na ito shield, pader na to. Earth basic skill ito. Earth flow wall, kakakuha pa lang ng basic skill. Sandali lang, na master agad ang advance. Buti na lang, muntik na tayo dun. Master, okay ba ang reaction ko? Ramdam mo ba ang safety ko? Kung wala ako, patay ka na dapat kanina pa. Isang maliit lang na fireball. Akala mo end of the world na. Nakakahiya kaya yun. Anong ingay na yan? Nagising ako niyan. Sino ang pasimuno? Lumabas ka dyan. Ingat Master, may kakaibang tunog. May kalaban pa. Ay, itong dalawa pala. Little Earth, kuya mo yan. Fireball skill, sariling tao lang yan. Nakakatakot, kuya pala. Aba, may alagad na ako. Kailan pa nangyari yun? Sandali sa hangin, parang amoy fire element ah. Ano na naman yan? Bakit parang may bundok sa harap? May gumamit ng fireball kanina, pa-testing lang. Gawa yan ng bago mong alagad. Pangharang sa skill, ganyang kakonti lang ang fire element. Nakagawa ka pa ng malaking wall. Natakot ka pa sa ganitong kalokohan. Pag kumalat ito, ayoko makilalang kapatid ng ganyan. Ang tunay na malakas, di na kailangan ng shell na ganyan. Kaligtasan muna importante. Wala akong nakitang mali sa ginawa ko. Paano kung nasaktan si Master kahit konti? Ganyang kaunti lang ang fire element. Pero ganito kalaki ang wall na ginamit pangharang. Natakot pa sa ganyang bagay. Pag kumalat, wag mong sabihing aking kapatid ka. Ayoko makilalang ganyan. Malakas pag walang shell na parang pagong. Tama na, duwag ka lang talaga. Wag ka na magdahilan. Ganito kahinang attack, hindi ko na nga pinapansin. Ikaw lang na mahina ang nagpapanik. Ikaw lang ang AU mag-react. Di ko naman sinabing kapatid kita. Isang kuya lang meron ako. Si Master, barumbado ka. Anong sabi mo? Kung matapang ka, ulitin mo. Master, ayos ka lang ba? Ayos lang, Kuya Rock.
Ang galing ng fireball skill mo. Hindi ako nasaktan kahit kaunti. Gaano katagal mo natutunan yan? 5 araw plus isang Earthflow Wall Skill Book. Tulungan si Yefan, si itong bossing whiteboard. Mula nung nakuha ang Basic Earth Escape Skill Book, hanggang sa nalagay ang Psywall na yan. Mga 5 minuto lang siguro. Basic Skill Book lang ang gamit. Naging advanced agad. Master, lakas ng hawak at control mo sa Earth Element. Kahit sabihin mo, anak ka ni Earth God, maniniwala ako. Kagabi, Fire God ka pa. Ngayon, anak ka ng lupa. Nga, solved na mystery. Master, baka nga illegitimate child ka nila. Kuya Rock, huwag ka magbiro ng ganyan. Nandyan pa tatay ko sa bahay. Master, huwag mo seryosohin. Nagbibiro lang ako. Joke lang, promise. Pero master, ganyang level ng depensa, matibay nga. Pero malakas din kumain ng mental energy. Pag normal ang atake, basic earth escape lang sapat na. Di dapat ang gamit. Tama, susunod titipirin ko yan. Dapat tipid-tipid. Anong balita, Captain Ye? Maraming wild monsters ang nagpupunta sa Sunset Canyon. Sign na ng Demon Tide yan. Master, ang tinatawag na Demon Tide. Ibig sabihin sa wild area, nagkakaroon ng kakaibang distortion sa space. Sa ganitong event, hinihigop ang lahat ng wild monsters sa daan-daang kilometro palibot. Nagdadagsaan sila sa sentro ng distortion. Habang papalapit sa sentro, mas lalo silang bumabaliw. Attack power at attributes tumataas din. Pinaka-importante dito, pagdating ng oras, sa malapit ng sentro, random na lalabas ang isang wild boss. Kaya kapag may alon ng halimaw, sobrang delikado talaga. Naiintindihan ko, ako na ang mangunguna papunta doon. Huwag mag-alala, Commander. Tiyak naming matatapos ang misyon. May utos si Commander. Mabilis tayong lilipat papuntang kanlungan ng Sunset Canyon. Isasama natin ang Young Master. Ano po ang gusto nyo, Young Master? Monster Tide. Sa pangalan pa lang, nakakatakot na. Boss, delikado masyado. Huwag na lang tayong pumunta. Tumahimik ka, duwag. Marunong ka lang magtago. Kailangan nating pumunta. Gusto kong magsunog ng todo. Gagawin kong dagat ng apoy yon. Grabe, yan ang asa ng pabangis. Mas mahalaga ang kaligtasan ng boss. Umalis ka dyan, ang malakas ay palaging nangingibabaw. Takot dito, takot doon, walang utak yan. Kailangan mo talagang masunog. Sakit sa ulo talaga kayo. Tama na kayong dalawa, huwag mag-away. Makikinig ako kay ate. Isama na rin natin ang kama. Ang dami mong talentong hinahangaan ng lahat. Pero nag-level up ka pa rin habang may kama. Dapat bang sabihin na masipag si Young Master? O sadyang henyo siya na kahit natutulog, nag-level? O baka naman parang walang pag-asa? Anak mayaman lang na puro saya ang alam. Yishaw. Yishaw. Yishaw, sasali po kayo sa depensang ito. Na rin siguro. Bakit ka narito? Dati sana mag-level up kami dito sa kanyon. Kaso may warning ng Monster Tide, kaya napaalis kami. Ganun ba, mag-ingat ka na lang. Ay nga pala, Yishaw. Kagabi may nag-message mula sa Pamilya Zhao. Ako ang tinawagan. Bakit ka tinatawagan ng tatay ni Liu ng Pamilya Zhao? Na Commander din? Gusto nila akong suhulan. Sabi nila sa Pamilya Zhao, basta daw hindi ko masyadong seryosohin ang exam bukas. Hayaan ko raw manalo si Liu. Babayaran daw nila ako ng 3 milyong dragon currency. Pumayag ka? Tinanggihan ko. Bakit? Maliit ang alok. Hindi dahil sa pera. Ayaw ko lang talaga sa ugali ng Pamilya Zhao na palaging mataas. Lalo na si Liu na yan. Mahina na nga, malaki pa ang ulo. Ang mas mahalaga, alam ko kung sino ang tunay na malakas. Kaysa makipagplastikan para sa pera, mas pipiliin kong kumampi sa inyo. Baliw ka ba? Libre na nga yung pera, tinanggihan mo pa. O feeling mo, kaya mo talagang maging top sa sarili mong lakas? Mukhang may tupak ang Pamilya Zhao. Bakit ka pa nila susuhulan? Akala talaga nila, ikaw ang nag-lead sa Ibais Dungsyon kagabi. Kung gusto nilang maloko, hayaan mo na sila. Kunin mo yung pera, tapos gawin mo pa rin ang tama sa exam. Basta hindi ako pa part-time. Wala silang sansa maging top scorer. Naiintindihan ko, Young Master Ye. Ganun ka dapat. Kanino ka ba talaga may problema? Huwag mong lalabanan ang pera. Nandito na rin ang tropa ni na Captain Ye at Commander Lee. Captain Zhang, si Zhang Chao. Captain Ye, ang tagal nating di nagkita. Huli tayong nagkita mga kalahating taon na iyon. Captain Ye, astig ka pa rin. Kung may sasabihin ka, diretso na. Wala akong oras makipagkwentuhan sa'yo dito. Haha, init ng ulo mo pa rin, Captain Ye. Ito siguro ang anak ni Commander Lin. Grabe ang dating Ibang klase talaga ang mayaman. Pati si Young Master, humaharap sa ganitong peligro. Parang nagbabakasyon lang Zhang Chao, kung hindi mo gagamitin yung bibig mo, pwede kitang tahiin dyan. Oy, Captain Yi. Nagbibiro lang ako. May seryosong usapan ako ngayon. Sabihin mo na agad yung gusto mo. Ayon sa nakagawian, kapag malakihang krisis gaya ng Demon Tide, usually nagtutulungan tayo para linisin. Para pinakamabilis matapos. Pero iba ngayon ang sitwasyon. Kailangan mag-level up ng Young Master ninyo. Si Young Master Zhao din sa amin, magle-level up. Marami ang gusto, kulang ang mobs. Kapag magkakasama, baka mag-away pa tayo. Baka magkasamaan ng loob pag nag-agawan. Ayaw nating masira ang samahan. Kaya ganito, ang suggestion ko, wag mag-overlap tayo ngayon. Hatiin natin mula gitna ng lambak. Kami ang bahala sa kanlurang area. Sa amin ang mga monsters doon. Sa inyo ang silangan, mga ye. Sa inyo ang mga monsters doon. Labanan na lang ng galing yan. Walang pakialamanan. Tungkol sa boss sa wild na sure mag-refresh. Kung sino ang unang makakita, siya na yun. Walang agawan, bawal makialam ang kabila, okay ba? Young Master, anong tingin mo sa suggestion ni Zhang Chao?
Ayos, mukhang makatarungan. Pumayag na ang Young Master namin. Sa inyo ang kanluran. Sa amin ang silangan. Boss, kanya-kanyang diskarte. Sige, pwede ka nang umalis. Yung mga batang lumaki sa spoon feeding. Kahit mag-level 100, inutil pa rin. Ulat, Captain Ye. Unang batch ng monsters 3 kilometro away na. Karamihan ay prairie wolves at tusk rabbits. Sundin ang plano. Shito, dalhin mo ang grupo papuntang silangan. Ahu, sa kanluran ka. Esan, dito lang ako para bantayan si Young Master. Kapag may nakita kayong boss, magbigay agad ng signal. Esan, grabe, Young Master Lee, galing ng 5 combo mo. The best ka talaga, Young Master Lee. Kakatapos lang mag-class change, ang galing na mag-split. 5 fireball na. Ang lupet ng output niya. Young Master Lee, okay lang ba si Ifan? Ulat, Young Master Lee, Ifan. Si Young Master nasa kama lang, parang nanonood ng pelikula. May model pang nagpapakain ng prutas. Yun na lang ang kita ko. Biglang tinakpan ng earth wall sa likod. Nakikita ko lang yung mga sugatang monster pinapasok sa pader. Malamang gawa ni Shito yan. Sobra naman ang security nila. Dati kalaban ko pa siya noon. Ngayon napapaisip ako, nakakainsulto pala. Ang bagal, kulang itong mga monster. Nasaan ang kasunod? Ipunin mo lahat dito. Isang summon, isang palo. Minamaliit mo ba ako? Young Master, andyan na ang mga monster. Sabi ko, 10 dapat ang kalaban ko. Paisa-isa. Ano iyon? Ate, dagdagan mo pa. Padala ka ng 10-10. Malakas si Young Master, pero basta dumami ito masyado, delikado. Walang problema, ihagis mo lang. Pag may nangyaring masama, ako bahala. 15 sabay-sabay. The best si Young Master. Kalma niyang harapin, galing niya natural. Yung Zhao na S-class daw. Walang sinabi kay Young Master. Ang sarap, grabe. Ito ang dapat na pakiramdam ko. Yung explosion kanina, ganda ng combo. Wag, ang dami ng monster na iyon. Paano kung may makatakas? Boss, parang delikado pa rin. Delikado, baka may makalusot. Sinusubukan mo bang pagdudahan ako? Hindi kita kinakausap. Sa boss ako kausap. Boss, baka pwedeng bawasan ang dami. Sige na, tama na. Tigil na kayong lahat. Shoto, magtiwala ka sa kuya mo. Totohanan siya, pero maingat pa rin. Pero, chill ka lang din. Baka matakot ka. Concern lang ng utol mo yan. Mahirap mag-class change ngayon. Kailangan paayusin skills ng maayos. Na-detect na, sobrang dami ng Thunderstorm Eagles. Kalat na kalat, 5 kilometro na lang layo nila. Ito na ang huling Demon Tide. Ayon sa pattern, pagkatapos nitong mga ibon, magre-refresh na yung boss. Makinig lahat, kalabanin ang wave na to. Huwag nang paabutin ang low G. Patayin agad, basta siguraduhin ligtas si Young Master. Young Master, ito na ang huling Thunderstorm Eagles. Lahat ng monster dito, level 35 pataas. Sobrang taas ng agwat ng level. Konti na lang makukuha na XP. At sa level mo ngayon, bihirang makabasag ng depensa. Boss, huwag ka nang sumali dito. Pahinga ka na lang. Sige, makikinig kay ate. May wall tayo dito, pero walang bubong. Paano kung dyan sila sa taas pumasok? Boss, tumakbo ka na. Delikado dito. Di talaga safe dito. Ano namang pakialam ko kung mataas level nila? Kapag lumipad dito, isa-isang susunugin ko. Magdalawa, pare susunugin ko pa rin. Nagpapanggap ka lang eh. Pero level 35 pataas yan. Tayo, level 15 pa lang. Tumigil na kayong lahat. Si ate yan nandyan sa labas, nagbabantay. Mga ibon lang naman yan. Di makakapasok yan. Di pa tayo pwede umalis. May boss na parating pa. Pero ang taas ng bubong, open na open. Baka may makalusot pa. Andyan na, lahat ng ranged, mag-skills na, pabagsakin sila. Ang dami nila, grabe. Told you, andyan na sila. Sabi ko na nga ba di safe sa taas. Walang makakagalaw kay Young Master ko. Matay kayong lahat. Boss, di ka ba natakot? Solid ka, Shito. Nakakatakot talaga. Konti na lang talaga. Paano kung nahuli ng 1 segundo si kuya? Wala namang silbi ang wall kung walang bubong. Kahit mataas ang pader, bubong ang mahalaga. Pero kung tatakpan ang taas, ang earth wall, pa-vertical energy paakyat. Pahirapan igalaw papahalang ang lupa sa ere. Sobrang hirap magbubong. Hindi ka lang duwag. Inutil ka pa. Tanga ka ba talaga? Kung di kayang magbubong, maghukay ka na lang sa ilalim. Nga pala, hindi pala. Shoto, kalma lang. Basta nasabi ko lang. Grabe, ang talino mo talaga, amo. Bakit hindi ko naisip yun? Kung magtago lang ako sa ilalim ng lupa, sino pa ang makakasakit sa akin? Amo, pakinggan mo ako. Kailangan ko ng yang energy. Walang yang energy sa ilalim ng lupa. Delikado yan, baka may mapahama. Gets mo ba? Anong gagawin mo? Ayun na naman yung pakiramdam na yon. Anong meron? Earth-type boss ba ito? Ramdam ko ang malakas na earth element fluctuation. This time, earth attribute ang wild boss. Alam mo ba ang eksaktong lokasyon? Bago mag-respawn ang boss, mag-absorb siya ng maraming energy mula sa lupa. Kaya umiikot ang earth element sa ilalim. Nagkakaroon ng malaking whirlpool. Parang bulusok sa ibabaw ng tubig. Sundan mo lang ang daloy ng earth element sa ilalim. Hanapin ang gitna ng whirlpool. Yun ang spawn point ng boss. Ilan ang kaya mong isama gamit ang earth movement mo? Kaya kong magsama ng mga 120 kilo na bagay. Sa teorya, kaya kitang isama, amo. Sige, ayos na, decided na. Nasaan si amo?
Ang laki ng kama niya ah. Buo pa siya. Nasaan iyon? Nasaan na ba si Amo? Nahulog na si Amo. Paano siya nahulog? Wala namang butas dito. Kagabi lang, biglang naging parang tubig ang lupa. Si Amo, kasama ang kama, hinigop pababa. Tapos kusa na lang nagsara ang lupa. Naging parang tubig ang lupa. Nakapasok sa ilalim, walang iniwang butas. Parang pamilyar ang description na iyan ah. Ito na nga ang earth movement. Tama, earth movement talaga ang ginamit. Na-sense na ni Amo ang Earth Boss Spawn, at na-master agad niya ang Earth Movement papasok sa ilalim mag-isa. Ang pinaka-importante, parang tingin ni Amo, mahina lang ang Wild Boss na to. Kaya niyang sumama mag-isa, dala pa kama niya, enjoy pa siya. Tama na ang pag-imagine mo dyan. Bilis, isama mo naman ako, kapit ka sa akin. Zhao Xiao. Zhao Xiao, may nangyari, anong meron? Na-sense mo na ba ang boss? Naramdaman ko, katatapos lang, sa ilalim ng lupa, may dumating na sobrang lakas na earth element fluctuation. Yung level earth mage ng pamilya eh. Malamang mas maaga nilang naramdaman. Kailangan nating magmadali. Ano pang hinihintay natin? Pwede mo ba akong isama gamit ang earth movement? Tara na. Marunong ka bang magmaneho? Alam mo ba mag-drive? Ayoko rin sana eh. May lumalakas na puwersa na humihila sa atin. Di ko na makontrol. Sabi ko na sa'yo, wag bumaba, wag bumaba. Hindi ka nakinig, ngayon nagkagulo tuloy. Saan tayo papunta? Amo, hindi ko rin alam. Ganito ang hitsura sa ilalim. Ang lakas ng hila, parang isasama tayo kung saan. Amo, humawak ka na. Pakiramdam ko parang lilipad na tayo. Parang mababali lahat ng buto ko. Ay, ikaw talagang makulit na lupa. Panginoong boss ng Jumanji Lava Titan. Antas 40. Panginoong boss, ito na ang pinakamalakas na kalaban ngayon. Anong klase itong halimaw na to? Antas 40, siguradong di kaya to. Ano naman kung level 40 lang? Balang araw, magiging malakas ako gaya ng pinapangarap ko. Sa daan patungo sa kaitaasan, lahat ng hadlang ay mawawala. Kahit kuneho, lalaban pag naipit. Akala mo ba mahina ako? Bata pa ako ha? Sugod. Ipagtatanggol ko ang amo ko kahit mamatay. Bilisan mo, young master, tapusin mo na. Na-eliminate si Leon Do. Young Master, buti ligtas kayo. Pero sobrang pabigla ka ngayong beses. Alam ko confident kayo, Young Master. Gets ko rin ang pagnanais mong lumakas. Pero boss ito sa wild na antas 40. Nang madiskubre mo agad siya, gamit ang matinding sense mo, dapat sinabihan mo muna kami. Imbes na mag-isa kang sumugod. Paano kung nahuli ng kahit kalahating segundo si She? Paano kami magpapaliwanag kay Commander Lin? Solo kalaban sa wild boss na level 40. Anong ginagawa ko dito? Nakahiga na ako kanina sa kama. Bigla na lang akong napunta dito. Buti umabot agad sina Kuya Shi at ate. Pasensya na kung nag-alala kayo. Hindi na maulit. Sobra naman ang sinabi nyo, Young Master. Trabaho naming protektahan kayo. Pamilya tayong lahat dito. Xiao Tu, lumabas ka dyan. Alam mo bang muntik ka nang mapahamak ang amo mo? Pag nagloko ka pa ulit, ipapagrill kita kay Xiao Ho. Gusto mo? Ready to serve. Amo, sorry talaga. Di na ako magta-travel underground ng basta-basta. Susunod ako sa utos mo. Ang hirap ng mga kakampi kong skills ah. Sana mas mabait naman ang water type. Pati wood, lightning at iba pa. Ang bangin sa ilalim ng lupa, napakaalog. Are. Uy, si Young Masters How pala to. Astig naman ang style niya. Mukhang mahirap daanan ang tunnel na to ah. Ang malas ko talaga ngayon. Bakit biglang lumitaw? Isang earth type na boss. Kompleto naman gear natin sa lahat ng elements. Pero earth type pa rin ang lumabas. Hindi gaya ng Ye family. Si Yifan, mataas ang level. Pero kulang sa tunay na fighting skills. Parang sundalo na lang siya. Umaasa lang sa tulong ng pamilya. Ganyang klaseng pag-level up. Ikaw lang ang kaya niyan. Tara na, alis na tayo. She! Ano ba yan? Natalo sa laban, sasabihin malas lang. Sisihin pa attributes ng boss. Kung fire type ang lumitaw, baka di rin niya matalo si Young Master. Napakakitid ng utak ng batang tumula sa Zhao clan. Di siya unlad ng ganyan. Kung ikumpara sa Young Master, malayo pa siya. Ang bango. Nakakatakam ang amoy. Amoy na nagpapalakas. Amo, naamoy ko rin. Ang init ng earth energy dito. Parehong nag-react ang dalawang skills. Baka may maganda dito ah. Tara, tignan natin dun. Parang may nakita ako. Puso ng Chaotic Lava. Lupit, Earth at Fire na item to. Tama pagkakaalala ko. Unang beses ng taon na may ganito sa lunggo. Sobrang useful niyan. Young Master, higit pa to sa useful. Isa tong treasure na walang katumbas. Pwede para sa pag-aaral ng combo skills. Combo skill, pinagsasama ang dalawang magkaibang elemento. Para sa isang advanced na skill na uniki sa dalawa. Ganyang klase ng skill, pang top level fighters lang. Para matutunan ang combo skill, kailangan mataas ang dual element affinity. Karamihan ng mages solo element lang. Halimbawa, si Shites class sa earth element. Fire element, fireball lang ang kaya. So ibig sabihin, mahirap makabili ng ganito. Haha, ito pa ang item na kahit may pera ka di madaling makuha. Halimbawa, itong Chaotic Lava Heart sa inyo.
Kung tama ang pagkakaalala ko, first time pa lang to lumabas sa longgo ngayon. Kahit pa magamit ang ganitong material, di garantisadong makakakuha ka ng combo skill. Kadalasan kailangan hintayin na mag-level up ka pa at super familiar ka na sa dual elements. Mas mataas ang chance pag ganun. Pagsasamahin ako ng combo skill kasama ng weakling na to, imposible talaga. Parang gusto ko naman sumama diyan. Amo, reklamo ako. Rare item to, wala kang mabibili kahit may pera. Unang beses lumabas sa longgo ngayon. Gagamitin na agad, napakaduwag mo. Bakit parang puro buhangin at init dito? Init mo naman, bayani, bawasan mo yung apoy mo. Why, success agad ito. Kapag normal na tao magko-combine ng skills, sobrang dahan-dahan nila para balanse ang dalawang elements. Pero skills ko iba. Ako na bahala. May utak eh. Sobrang lakas ng Chao's Lava Heart. Pinagsama ang Fireball at Earth Escape sa isang lugar. Automatic silang nag-adjust para hanapin ang perfect na kombinasyon. Anong klaseng aberya to? Ako'y marangal na apoy. Bakit kailangan magbihis ng ganitong pangit na armor? Amo, ang forma na to, puro apoy. Masyadong halata, nakakatakot, walang sense of security. Wag na lang natin isuot. Ang gas, sobrang astig. Pero dahil dito, magiging melee mage na ba talaga ako? Young Master, gabi na. Kailangan na nating umuwi. Sa lakas nyo ngayon, dagdag pa ang na combo skill na yan. Champion kayo sa exam bukas. Pahinga muna tayo ngayong gabi. Tama, dapat na nga umuwi. Gutom na ako. Kain na, kain na. Mamamatay na ako sa gutom. Gusto kong kumain ng fire dragon liver. Kakainin ko ang blazing rhino. Amo, nagugutom din ako. Meron bang lumang juke or brine? Gusto ko niyan. Meron lahat niyan. Magandang mood ako ngayon, Young Master. Kahit fire dragon liver o juke or water. Basta meron sa bahay, walang limit. Welcome home, Young Master. Salamat sa pagod mo, Young Master. Xiao Fan. Uy, tingnan mo, puro alikabok at putik ka. Ang hirap ng araw mo ah. Ayos lang ako. Medyo antok lang. Sige, okay lang yan. Ang pagkain at mga chef. Naghahanda pa. Mag-shower ka muna. Magpamasahe ka at mag-relax. Tapos saka kumain ng masarap. So, ibig sabihin, level 17 na si Xiao Fan ngayon. 3 araw pa lang mula noon. Maraming fire skills, multi-explosive fireball, flaming spiral, dragon egg, earth skills, earthen wall, earth body, at pati combo skill na magma-armor. Super skill to na balance offense at defense. Malapit na mag-level 20. Parang pwede na ulit matuto ng bagong skill. Mga fire at earth skill, master na niya. Malapit na niyang matutunan ang pangatlong skill. Sa tingin mo ba, tuloy-tuloy pang magpapaka-wild si Xiao Fan? Hindi, imposible yan. Ang galing ni Xiao Fan sa fire at earth magic. Para na siyang binigyan ng biyaya ni Lord. Pwede pa talaga siyang maging free element genius. Honey, may nakalimutan kang mahalagang bagay. Si Xiao Fan ay isang whiteboard mage. Wala siyang elemental affinity. Nga, kahit walang affinity, napa-level up pa niya ang fire at earth magic. Ibig sabihin, kaya niya rin siguro sa ibang elements. Ano sa tingin mo, boss? Baka maging all-element archmage si Xiao Fan balang araw. Hindi pa nangyari yan kahit kailan. All-element archmage. Wala pang ganyan sa mundo natin. Yun ang hinahanap ko. Ganito pala ang lasa ng lupa. Dahan-dahan lang kumain. Walang umaagaw sa'yo. Inom ka ng sabaw para swebe. Huwag kang mabulunan. Esan. Xiao Fan, malapit ka na sa level 20. Pwede ka na matuto ng bagong basic skill. Xiao Fan, kung may gusto kang matutunan, kami ng mama mo kukuha ng pinakamagandang basic skill book para sa'yo. Dahil binigyan niya na ako ng go signal. Pwede ba akong mag-aral ng light o dark element? Xiao Fan, hindi mo alam to. Ang light at dark elements ang pinakamalakas na magic stats. Pero sobrang taas ng requirement nila. As in, halos impossible. Ang basic skill books ng dalawang elements na yan, hawak na hawak ng gobyerno. Hindi yan malalabas sa market. Pero hindi yan ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, walang tamang affinity. Piliting mag-aral ng dark o light skill, delikado. Anak, kahit may talento ka, pero wala ka talagang affinity doon. Ang bagay na to, parang sugal ng buhay mo. Ayaw naming iparisk buhay mo, gets mo ba? Xiao Fan, sobrang galing mo na ngayon. Fire at Earth Magic Master ka na. Sa talento mo, kahit basic elements lang ang expertise mo. Sa future, pwede ka na maging top mage sa mundo. Hindi natin kailangang ilagay sa peligro buhay mo para lang sa isang skill. Hindi worth it yung risk. Pag sobrang gusto mo talaga ang light or dark elements, may chance ka pa rin someday. Pag tumaas na level mo, lagpas ka na ng level 100. Doon, malakas na ang katawan mo sa elements. Theoretically, kaya mo nang tiisin ang invasion ng light at dark elements. Wala nang life risk. Pero sa ngayon, makinig ka kay Papa. Masayadong maaga pa. Pwede kang mamatay agad. O kaya mabaliw. Gusto mong lumakas. Pero ayaw mong mapariwara, diba? Tama na muna. Next time na lang pag may chance. Kung hindi pwede ang light o dark, bakit hindi lightning element na lang? Lightning element, tama. Sunod sa light at dark ang lightning sa rarity. Malakas ang damage at bilis ng attack. Mahal ang basic skill book ng lightning sa market. Pero hindi naman tayo kapos sa pera. Isipin mo mabuti, Xiao Fan. Okay ang lightning element. Ngayon, sino bang walang pangarap magkontrol ng kidlat? Pero sa power, fire pa rin ang tunay na hari ng magic. Lightning, maganda lang pakinggan. Doon ka sa mga bata umupo. Huwag mong pakialaman dito. Tigil muna, pag maingay ka pa wala ka ng dragon liver mamaya. Ma, gusto ko rin yung lightning, ang astig kasi. Sapat na, siya na ang pili ko. Mamaya, ipapakuha ko. Ipapadala ko sa kwarto mo. Isa the way, ma. Meron pa bang fire at earth skill sa bahay? Ibang mid-level skill books. Gusto kong magsaliksik ng ilang libro. Flaming Pillar is a nice skill. Kayang maglabas ng high-pressure fire pillar mula sa lupa. Kasama ng earth wall para baguhin ang terrain. Pwede mong ikulong ang mga monsters parang roast chicken. Ang skill mo ay Fireball. Flaming Pillar.
Kinain ang isang skill book, tataas agad ang skill level. Masarap nga tumaas ang mastery kapag nag-spend. Pero ang gusto ko ay matuto ng bagong skills. Ang malakas gumasta na to. 500 ni bawat skill book para lang tumaas ang mastery. Ang food ay napakasarap. Hindi ko napigilan, sorry. Okay, kinansela ko ang Fire Dragon Liver bukas gabi. Flaming Rhino, cancelled na rin. Wait, bigyan mo pa akong isa pang chance. Next time, pipigilan ko talaga. Sa susunod, hangin na lang ang makain mo. Kung kakain ka ulit, hindi ka na makakain ng karne habang buhay. Hindi makakain ng Fire Dragon Liver, masarap sana. Kailangan talagang magpigil. Pero bakit ako China challenge niya? Sa teritoryo ko, isa lang ang Fire Lord. Fail to learn. Ang skill mong Fireball ay kinain ang Flaming Fire Ring. Fireball Multi-Blast, Fireball Explosion, Dragon Egg Spiral Mastery ay sobrang tumaas. Hahaha, ayos lang. Tapos ka na, buong buhay mo, tapos na. Hindi ko mapigilan sarili ko. Hindi ko kasalanan ito. Ginagawa lang talaga ng master. Ano na hindi mapigilan? Excuse lang yan. Talagang hindi binibigyan ng halaga ang master. Skill na hindi loyal deserve magutom. Master, huwag magalit. Ako ay mabait. Hindi ako kagaya ng matakaw na yan. Okay, Little Earth. Ikaw ang may sense. Since mabait ka, mag-demo ka para sa kuya mo. Ito ang ika-4 na skill. Pwedeng pang-attack at pang-defend. Sigurado, pag-aralan mo ito. Pakita mo sa kuya mo paano sumunod. No problem. Master, tutuparin ko ang mission. What if Earth Escape ay magpapigil sa kanya? Ibig sabihin wala ng Fire Dragon Liver sa feature. Fail to learn. Ang skill mo, Earth Escape kinain ang Spike skill. Earth Escape, Earth Wall, Ground Charge. Super tumaas ang mastery ng Electric skill. Hahaha, mabait na pupil, mag-demo ka naman. Takot ka pala, mas mabilis kang kumain kaysa sa akin. Sinasabi mo pang ako ang matakaw. Little Earth, hindi mo rin magawang magpigil. Master, hindi nga kayang magpigil. So, ibig sabihin, habang buhay, hindi ako matututo ng bagong same elemental skills mula sa skill book. Hindi ko matutunan bagong skills sa same element. Ang iba kailangan pa mag-practice ng matagal. Para tumaas ang skill mastery, ako, mag-spend lang ng pera, ayos na. Kaya lahat ng skill level itataas ko. Earth Escape, Earth Wall, Ground Charge, Fireball, Multi-Blast, Fireball Explosion, Dragon Egg Spiral. Level lahat ay 7. Bukod sa Light Dark, pinaka-rare na magic. Pinakamabilis at pinakamalakas sa burst. Sana magkaroon ng surprises. Sir, too big po. Ganito pala ang feeling ng daon. Kagabi, pinakain ko lahat ng monster sa area. Pati pamilya ng monsters, pinakain ko. No need to thank me. Importante ito sa pagpunta sa tagumpay. Yaong man. Kung may chance, gusto ko sanang awardan ka ng Best Grinder of the Year. Trophy at malaking ribbon. Ikot ka sa town, magparade. Fame lang yan. Wala akong pakialam dyan. Ang importante sa akin ay power. Nan. Good morning, Mom and Dad. Ang ganda ng setup Akala ng iba, magpupromote ka ngayong araw. Hoy, big exam today. Ako ang isa sa examiners. Dapat naka-formal ka. Kumain pa ng marami. Physical activity ang exam. Baka magutom ka mamaya. Thank you, Ma. Isa the way, Xiao fan. Mamaya darating ang recruiter ng Longsu class. Dapat mag-perform ka ng maayos. Malakas ba ang Longsu class? Son, ganito kasi yan. Pag-usapan natin. Buong Dragon Country. Million ang nag-exam yearly. Lahat ng examiners. Makapasok ka sa Chanlong Academy, isa ka sa pinakamagaling. And Longsu class. Hindi more than 20 per taon ang tinatanggap. Wow, sobrang hirap pala makapasok. Naman, once makapasok ka sa class na ito, para ka nang nasa elite group ng bansa. Mayroon kang special privileges habang nag-aaral. Naiintindihan mo ba? Gets ko. Huwag kang mag-alala, Dad. Sigurado akong ipagmamalaki niyo ako. Haha, ang tapang mo. Confident ka, kaya kampante na ako. Just do your best. Huwag mag-overpressure. Huwag masyadong pressure sa sarili. Kahit hindi ka makapasok sa Longsu class, ikaw pa rin ang the best para sa amin. Tama na, almost time na. Pupunta muna kami ng Momo para mag-prep. Big day kasi ngayon. Official kami, kailangan maaga mag-check ng venue. Kailangan mag-inspect ng exam area. Ikaw, matapos kumain, sumakay ka na lang ng kotse papunta. Boss, niloko mo ako mula sa kapital. Kung mapagod lang ako dito, lagot ka sa akin. Hindi kita tatantanan. Hahaha, hindi mangyayari yun, matagal na tayong magkaibigan. Kailan ba kita niloko? Ano bang lumalabas sa bibig mo? Elephant tusk or what? Ang anak mo, sabay nakakuha ng fire at earth. 4 total na skills. Super flexible daw, parang walang mintis. Fire earth combo daw. Akala mo nagsusulat ka ng novel. Sa totoo lang, kung hindi dahil magkasama tayong natulog dati, hindi talaga ako pupunta. Fiction ba o hindi? Mamaya sa exam, malalaman mo. Isa lang masasabi ko, kung hindi kunin ng Longsu class ang anak ko ngayon, yan ang biggest loss mo. Loss ng bansa yan. Huwag mo akong lalagyan ng halaga dyan. Hahaha. Uy, si Oldsu pala ito. Paano ka napunta dito? Hahaha. Oldly, ang tagal na natin di nagkita. Si Oldie ang nag-invite sa akin. Invited Gilay Oldie. Oldsu, seryoso ba? Sobrang proud si boss sa anak niya. Sabi sobrang rare ng talent. Talaga ipinilit na makita ko. Hahaha. Oldie.
Longsu class, anong lugar yan? Hard skills lang tinitingnan doon. May hidden agenda ka ba sa pag-imbita kay Xu? Or, pinaghandaan mo ba ng skill scroll si Ifan? Kung mag-cheat ka, huwag mong ituloy. Malaking consequence ang cheating sa exam. Lichean, maliit ang mindset mo. Puno ka ng suspisyong maliit sa mind. Kaya hindi mo ako nakuha noon. Sa bagong henerasyon, hindi mo pa rin siya mahahabol. Sandali lang, gusto kong makita kung anong kakaibang talento ang anak mo. Boss Xu, dapat mo ring bigyang pansin ang anak kong si Liu. Class na fire element at napakahusay na mage. Nag-training ako sa kanya ng matindi nitong mga araw. Yung mastery niya sa skills, yung bilis niya mag-cast ng spells. Sigurado, siya ang pinakamagaling dito sa Jianghai City batch na to. Hahaha, tama, ang S-class ay talagang maganda. Pero sa klase ni Longsu, depende yan sa swerte. Depende rin sa performance sa mismong araw. Tingnan natin, huwag magmadali. Anak, magpakitang gilas ka mamaya. Mga manonood sa Longsu class recruitment. Dumating na ang Young Master. Ito ba ang anak ng pamilya eh? Narinig kong whiteboard lang ang awakening niya. Dahan-dahan, ang tatay niya ang commander ng Jianghai City. Kahit hindi siya maawakin, maginhawa na buhay niya habang buhay. Young Master, nasa harap ang exam para sa basic professions. Yung tank at support exam ay nasa kabila. Sige, alam ko na. Salamat, ate eh. Pasok na muna ako. Hello, pakita po ng exam card. Yiyefan. Ay, naku, ikaw pala ang anak ng Commander Yuan Zhao. Bakit, mukha bang hindi ako siya? It said, kamukha mo, kamukha mo. Mas gwapo ka pa nga kaysa sa litrato. Grabe, level 17 na si Young Master Ye. Respect, respect. Talagang bagay sa anak ni Commander Lin. Malakas ang tatay, malakas din ang anak. Young Master Ye, routine lang itong security check. Kailangan mo lang tumayo sa ilalim ng light screen. Tumayo ka lang ng 5 seconds, mabilis lang ito. Okay, walang problema. May nangyari. Ganito kasi. Young Master Ye, detection lang ito. Tinitingnan kung may prohibited items o equipment ka. Kung lumampas sa bronze grade ang quality. Sorry, masigasig kasi akong mag-level up nitong mga araw. Masyado akong naging tense. Pasensya na, pasensya na. Xiao Tu, huwag ka magulat, okay. Balang araw, hindi ako mawawala dahil natalo ako. Kundi dahil sa gulat mo. Para sa kaligtasan ni Master lang naman. Next time, mag-iingat na ako, didhi. Sige, Young Master Ye, pasado ka sa check. Pwede ka nang pumasok. Level 17, mataas talaga ang rank mo. Hindi ba si Zhao Xiao yan? Nandito lang ako para paalalahanan ka. Walang tatay mo dito sa exam room. Walang underling na magpro-protekta sa'yo dito. Kaya pagpasok mo, chill ka lang. Kung gusto mong mag-drop, drop mo lang. Isa kang plain mage. Honestly, wala talaga masyadong point mag-exam ka. Salamat sa concern mo, Broly. Pero, mas dapat kang mag-alala sa sarili mo. Ako, plain mage, pumalpak sa exam. Expected lang yun. Pero ikaw, the grade, libro. Kung hindi ka maganda ang result mamaya, wala nang mukhang maipapakita si Uncle Lee. Li Xiao, relax lang, huwag ka magalit. Hindi sulit makipag-away sa ganyan. Si Ifan, puro yabang lang yan. Alam na natin kung paano siya umabot sa level 17. Walang kwenta kahit mataas ang rank. Tama, tama. Si Li Xiao papasok sa Kyoto Qianlong Academy. Chosen one, Yifan. Malamang habang buhay lang siya sa Jianghai City. Hindi worth makipagkompetensya. Qianlong Academy. Pang minimum lang yan. Target ko ay ang Longsu class ng Qianlong Academy. Longsu class, pinakamataas na elite ng Dragon Nation. Reserve Force yon. Darating ba ang admissions officer sa Jianghai City natin? Sabi nila, nil grade ang minimum requirement. Wow, angas mo talaga, Li Xiao. Pag yumaman ka, huwag kalimutan ang mga tropa. Tama, tama, tama yan. Tahimik lahat. Ako ang main examiner nitong exam, Zhang Tijun. Hindi na ako magdadaldal. Basta nandito kayo ngayon, itigil na ang mga biro-biro. Exam room 2, at battlefield din. Sa future, makakalaban kayo ng mga monsters. Kakaharapin ang ibais. Kung hindi kayo seryoso dito, umuwi na lang kayo, inom na lang ng gatas. Announce ko ang exam rules ngayon. 2 stages ang exam na to. Unang stage, Trial Tower. Trial Tower, 30 floors lahat. Sa bawat floor, iba-iba ang monsters. Iba-ibang klase at lakas ng monsters. Simple lang ang rules. Finish mo ang isang floor, may 100 points ka. Final ranking priority, base sa points. Kung pareho ng points, mas mabilis ang time, mas mataas ang rank. Pag natapos ang una stage, top 200 examinees, pwedeng mag-next stage. Sa batch na yon ng Shanghai, ilang libo ang examinees. 200 lang ang papasa sa next round. Grabe ang elimination rate. Now, sa second stage, ang 200 na nakapasa, irarandom teleport sa Misty Wilderness. Doon, may high-level wind mage. Mag-release ng storm outside. Storm circle, paliit ng paliit habang tumatagal. Huwag niyong pakialaman ang storm. Kung gagalawin niyo, masisira kayo agad. Sa second stage, pumatay ng normal monsters, may 0 points. Elite monsters, may 20 points. Syempre, bukod sa monsters, may mabilis na paraan para magka-points. Talunin ang ibang examinees. Pag natalo mo ang isang examinee, makukuha mo lahat ng points niya. Lahat ng points sa kanya, sa'yo mapupunta.
Huwag mag-alala, walang mamamatay dito. Lahat ng examinees may SOP protection status. Pag malapit na sa fatal damage, automatic mag-activate ang protection. Ipoprotect kayo hanggang matapos ang exam. Pero, ibig sabihin, eliminated na kayo. Ngayon, lahat ay mag-line up with the exam number. Isa-isa mag-enter sa trial tower. Exam start na. Sa exam na to, tested ang attributes nyo. Affinity, attack, at defense. Start na ng entry sa trial tower. I-switch ang screen sa big monitor. Relax pa ang anak mo. Uy, Laoksu. Si Junior, maganda ang attitude talaga. Yan ang tawag na calm kahit may crisis. Haha, good example ng calm kahit may crisis. Mga kabataan ngayon, masyadong tense. Bihira makakita ng ganito ka-relax. Relax vibe talaga. Calm kahit may crisis. Hindi lang talaga makapasa sa wall. Ayaw na, show na rin ang screen ni Liu. Tingnan mo, Laoksu. Yan ang tamang testing attitude. Leons na humabol ng rabbit. All out pa rin. Yan ang dapat na disiplinado sa trabaho. Kahit kontra sa weak enemy, hindi pwedeng mag-relax. Di tulad ng iba, parang playground ang exam venue. Ganyang attitude. Sa totoong battlefield, malalaki ang losses. Lichayan, sobra ka sa standards. Kalaban lang ng ilang monsters. Parang ready for war ang eksena. Nakakapagod yan. Baka isipin ng iba boss ng ibais ang kalaban niya. Ang anak ko, chill lang sa big challenge. Wala kang alam. Chill sa big challenge. Parang wala lang pakialam. Anong masama sa walang pakialam? Kung ayaw mo, race tayo kung sino mas mabilis mag-clear. Tama na, tama na. Nagkakaedad na, parang mga bata pa rin. Tingnan nyo, tingnan nyo. Isa, gifted na chill genius. Isa, solid basics at seryoso. May kanya-kanyang strengths. Tuloy natin ang panonood. Trial Tower, hindi pa nagsisimula. Ang totoong action, mamaya pa. Examinees, pansin. First floor monsters, in 6 seconds. Darating via teleport array. Bilis, nasaan na ang monsters? Ibubuhos ko ang dugo rito. Gagawin kong Red Lotus Hell ang lugar na to. Pre, pwede huwag magmukhang villain boss. Tama, kuya, sobra kang aggressive. Tearsay mo naman maging steady gaya ko. Gaya mo, sumama kaming lahat pataas. Accident lang yun, okay. Tama na, exam na nagsimula. Level 5 lang, newbie pa. Monster bro, sablay lang talaga. Pre, palipad mo sila. Hahaha, finally dumating na. Next, maglaho kayo sa despair. Tangina ka, may sakit ka ba? Bakit mo ako hinaharang? Kakatapos ko lang magsalita ng maglaho sa ashes. Biglang ganito ang ginawa mo. Walang pride ba ako? Natakot lang ako na ma-injure ka ng monsters. Ma-injure si Master. Master ang masasaktan. Pilit lang ng mga trash monsters. Duda ka sa power ko? Safety first. Basta safe si Master. Wala nang problema. Tingnan mo, kahit ikaw, hindi mo masira wall ko. Ibig sabihin, malakas talaga ako. Papatayin kita. Enough. Pwede ba chill lang kayo? Live ang exam ngayon. Pwede ba? Konting pride naman. To the earth. Honestly, maganda ang intention mo. Pero dapat alam mo ang sitwasyon. Yung mga level 5 na monsters, hindi mo kailangan gamitin earth wall. Saka dapat, pag gagamit ka, hintayin mo muna si kuya mo lumipad. Mag-cooperate ka muna. Naiintindihan mo ba? Sorry, boss. Kinakabahan lang talaga ako. Mali ko na. Narinig mo ba? Duwag, tumabi ka dyan. Huwag mo akong harangan. Sige na. Ayos na, bata. Tama na, huwag ka masyadong agresibo. Ipadala mo na yung mga braso nila sa itaas. Hihi. Tingnan natin mamaya kung paano kayo iiyak. Mamatay ka para sa akin. Gamitin ang exploding fireball. Exploding fireball. Mga walang kwenta, lakas ng loob niyong magyabang sa harap ng boss. Sige, sige, nakita mo ba yan, Laoksu? Yung anak kong si Xiaoyu, hindi lang nakatuto ng multi-exploding fireball. Nakabuo pa siya ng 5 fireball, at lahat tumama ng tama. Ganitong control, ganitong talento. Ito na ang pinakamataas dito sa Jianghai City. Pinakamagaling sa batch ng mga examinee. Tumahimik ka, Laoksu. I-rewind mo yung kay examinee Yefan ng 1-0 segundo. Slow mo ng 1-0 da. Nahuli ba si Yefan na nandadaya? Ayos yan kung totoo. 15. Impossible. Bilang admission officer ng Longsu Academy, Dragonsu class. Ang dami ko nang nakita na henyo. Pero 3 araw pa lang sa bagong profession. Mage na walang elemental affinity. Walang ginagamit na wand. Agad-agad multi-exploding fireball. At nakagawa pa ng 15 peraso. Tingnan mo mukha ni Litean, boss. Kasing berde ng goblin. Narinig mo ba, asawa? Kanina, binida pa ang anak niya na pinakamagaling sa Jianghai City. Ngayon, paano naman si Xiao fan natin? Parang araw, magpakumbaba ka naman. Huwag ka tatawa ng malakas. Hindi, imposible yan. Cheating yan, siguradong pandaraya yan. Yuan's how, kapal ng mukha mo. Ginawa mo ito para mapasok anak mo sa Dragonsu class. Talagang binigyan mo siya ng skill scroll. Mabilis pa sa 15 pieces. Akala mo ba tanga lahat dito? May mage ba sa history na nagawa yan sa panahon na to? Litian, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero wag basta salita. May ebidensya ka ba? Ebidensya, Diffie. Hintayin mo lang. Tawagin yung staff na nag-check kay Yifan sa entrance. Dalhin siya dito. Ako mismo magtatanong. Laoye, mukhang di basta-basta ang anak mo ah. Komandante. Kayo ang nag-inspeksyon kay Yefan bago ang exam.
Kayo ang may hawak nito, tama? Tama, Komandante Lee. Parehong si Yefan at Young Master Lee ay amin ang inaalagaan. Nang bumalik si Yefan, tinutukan niyo ba ang inspeksyon? Sinuri namin ng maayos. Komandante Lee, lahat ay ayon sa patakaran. Bibigan ko kayo ulit ng pagkakataon. Pag-isipan niyo muna bago sumagot. May tumanggap ba ng suhol? O natakot sa pananakot ng iba? Kaya sa exam inspection ng estudyanteng ito, nagbulag-bulagan kayo, alam niyo ang resulta niyan. Mabigat ang parusa sa ganitong gawain. Hindi lang matatanggal sa trabaho. Baka sa kulungan pa kayo maghintay hanggang tumanda. Ngayon, kung aamin kayo, considered self-surrender pa. Naintindihan ba, Komandante Lee? Handa kaming itaya ang buhay namin. Tama ang proseso ng inspeksyon. Ang gamit ni Young Master Yefan ay lahat legal. Walang kahit anong illegal na skill scroll o kagamitan. Walang kahit anong scroll. Sige, sabihin niyo sa akin, paano niya naipadala agad ang 15 fireball? Komandante Lee, nagsasabi talaga ako ng totoo. Kung di kayo naniniwala, tingnan niyo ito. Mayroon din kaming kifis nung oras na iyon. Instant Earth Evasion. Ibig sabihin nyo, isang baguhang Yefan na ilang araw pa lang nakapag-shift. Kayang mag-react ng mas mabilis kaysa sa makina. Akala nyo ba wala akong alam? Komandante Lee, nagsasabi talaga ako ng totoo. Sige, umalis na kayo. Boss, mukhang hindi basta-basta si Yefan nyo ah. Dalawang elemento kinaya niyang pagsabayin sa ganyang level. At sobrang kampante pa mag-cast ng skills. 15 sunod-sunod na fireball, walang aberya. Solid na yan, ay Laoksu. Huwag mo namang sobrahan sa papuri. Tamad lang talaga ang batang to. Ni Baston ay ayaw ng buhatin. Tapos major exam pa yan ha. Oh, di ba? Anong klase yan? Diyan sa part na yan. Talagang dehado si Yefan ko kumpara kay Laoli. Si Leo nila. Sige, tama na. Huwag nang maingay dyan. Sinong henyo ba ang hindi mayabang? Bata pa naman. Normal lang umasta ng ganun. Basta may lakas ka, kahit anong gawin mo, tama yun. Anong ginagawa ni Young Mastery ngayon? Nagbubuo ng pader. Aba, mas kampante na siya ngayon. Ayos, maganda ang gawa mo. Earthy, ganyan ang matinong skill. Dapat maintindihan mo. Teamwork tayo dito. Hindi lang para sa safety, kundi para sa teamwork din. O, kung matrap ang mga monsters, mas makakaatake si kuya mo. Gets na, boss? Teamwork. Magsasama ako kay kuya. Ang dami pang paligoy-ligoy. Isang fireball lang solve na. Bakit pa kailangan gawin parang pigpen? Kita mo, tinutulungan lang niya ako kontrahin. Ang tapang nito. Sige, bata. Tama na yan. Pag nagkalat ang mga monsters, isa-isa mong tatargetin. Nakakapagod yon. Ngayon, sinama na lahat ni Earthy. Tutukan mo na lang ng skill sa butas. Ano tawag dyan? Tawag dyan, one shot sila sa loob. Efficient na killing spree. Tawag doon, efficient farming. Kahit mukhang palusot, basta mag-enjoy ako sa pagsabog, pwede na. 0 segundo bago mag-teleport ang monsters. Congrats, examinee. Yefan nakalampas na ng second floor. 5 minutes, pasok na next floor. Nakakainip talaga ang exams na to. Yeh! Anong say mo, Laoksu? Boss, mukhang talaga palaban si Yefan mo. Hindi naman. Medyo mas malakas lang sa average. A-rewind mo yung eksena kanina. As-play mo ng slow mo. Kita mo ba, lahat ng fireball niya, tamang-tama sa bawat braso. Kahit wala siyang visual, natatarget niya bawat monster. Ganyang kalakas na instinct, first time ko yan nakita. Grabe naman yan, Laoksu, sobra mo na. Ikaw din naman kaya mong gawin yan, di ba? Bakit mo sinasabing di mo pa nakita? Boss, hindi naman tama yan. 30 years na ako nakashift. Anak mo, 3 araw pa lang. Malayo yung difference. Ganyan ang tunay na henyo. Tunay na talented talaga. Boss, seryoso. Salamat sa pag-inform mo agad. Kung hindi, sayang ang dragon sa team natin. Ay, Laoksu, nakaraos naman. Ano ba yung henyo-nenyo na yan? Wala namang malaking ambisyon si Xiao fan namin. Katamaran lang talaga yan. Pagod siya kung hahabulin bawat monster. Kaya nakaisip ng shortcut. Ika-circle ang mga monster tapos pasabugin. Mas magaan ang buhay. Ganoon talaga si Xiao fan namin. Ganyan na iyon simula bata. Mahilig humilata kaysa magtrabaho. Tindi ng element control niya. Napaka-uniki ng tactics niya. Mali pala talaga ako noon. Yung dating Abyss Donjon, hindi naman tungkol kay Xiao King yun. Siya pala namuno sa grupo. Sayang, maling akala. Ano na nga ulit yung highest record sa trial tower natin? Ilan nga ba yun? Sa ngayon, 5 years ago pa rin ang record. 27 GA floor in 20 minutes. Hindi pa kasama yung rest time doon. 20 minutes, 27 na floor. Kung tuloy-tuloy ang bilis na to, baka si Yefan mag-set ng bagong record. Baka pa nga, maging fastest time sa bawat floor. Sobra mo na, Laoksu. Level 25 mga monster sa last 5 floors. At hindi konti. May mga lumilipad pa. Yung mga dirt wall mo.
Paano naman mapipigilan yan, Laoli? Hanggang dyan lang ang pananaw mo. Kung feeling mo impossible, tara, panoorin pa natin. Baka pa nga, maging fastest time bawat floor. Congrats, examine Iliu. Na-clear mo ang second floor. 1 minute 47 seconds. Papa, nakita mo ba? Ganyan kalakas ang S-Class Flame Mage. Top 1 na ako sa Jianghai City ngayon. Papa, kita mo na ba? Iyan ang lakas ng S-Class Flame Mage. Laoli, anong sinasabi ni Liu mo dyan? Tiate. Nakakahiya talaga. Ano bang ginagawa ng aso? Congrats, examine Fan. Na-clear mo ang third floor. Tumagal lang ng 3 seconds. Pati fourth at fifth floor. Paulit-ulit ang eksena. Di na naubos. May skeletons, may hawak na knife. O kaya shadow panthers. Basta lumabas sila dito. Ang sasalubong sa kanila. Multiple explosion agad. Fireball walang palya bawat sulok. Angas mo, big bro. Ang lakas mo naman, big bro. Syempre lang. Aralin nyo, ha. Pero okay na yung cage mo. Malupit ang maliit mong fireball. Parang sa big bro mo. Alam mo na safe ka na ngayon. Congrats Fan. Nakalampas na ng floor 19. 42 seconds lang. Pwede na, level 18 na ako. 2 level na lang pwede na mag-aral ng lightning strike. May bago na namang kakampi ako. Okay din, sakto lang. Si Earthy na ang tanggap ng damage. Si Little Thunder taga-deliver. Ako, basta ko lang. Hahaha. Pangalawa na din ako, ayos. Attention examinees. Papasok na kayo sa 20 DA floor. May flying monsters na kasama. Maghanda sa anti-air defense. Ayun, may flying monsters na. Hindi na pwede isara lahat ng wall ng Earth. Pag sinara, paano magpapasabog ng fireball? Boss, anong gagawin natin dyan? Baka kailangan nating magtago sa lupa mamaya. Relax ka lang, andito si kuya mo. Lalabas man sila, patay pa rin sila. Huwag kang magmadali, Earthy. Hanggat hindi emergency, huwag kang magtago sa lupa. Sorry na, teritoryo ko pa rin to, ako lang pwedeng sumabog dyan. Tiate, okay lang yan. Isa pa, take this. Oops, may nakalampas. Kuya, may nakalampas. Tulong, boss, ingat ka. Wall of Cat's Eye. Alam ko na, sa ending, ikaw pa rin ang maaasahan. Basta andito ako. Walang pwedeng manakit kay boss ko kahit isang buhok. Ay, ako pa rin pala. Binabati si examinee Fan. Nalampasan na ang level 20. 9 segundo ang ginugol. Bro, anong nangyari sa'yo? Yan ay isang level 22 na elite monster. Nagawang makatakas mo siya. Kung nag-alinlangan ako ng 0.01 segundo. Paano si Master? Malaking pagkukulang ito. Hindi inaasahan, aksidente lang. Hindi ko rin akalaing ang golem na ito ay sobrang tibay ng bala. Akala ko kapareho lang ng mga naunang monster. Isang pagsabog lang, patay na. Puro palusot yan. Sige, tumahimik muna lahat. Lasiu, ang pinakamalaking kakulangan natin ngayon. Walang tuloy-tuloy na area damage skill. Naalala ko binigyan kita ng skill book dati. May ultimate skill na haliging apoy, di ba? Nakalimutan ko na. Naalala ko lang masarap siya. Suko na, hindi ka talaga babasa ng libro. Basta mag-ipon ng fire element sa lupa. Tapos sumabog ng malakas na fire pillar. Gets mo? Ibuga ang fire pillar. Hindi naman ako kulang sa pagsisikap. Mukhang hindi talaga madaling matutunan ang skill. Kuya, kahit mukhang pantay ang sahig dito, sa pakiramdam ko, maraming maliit na butas at pattern dito. Pero kung magagamit natin, pwedeng ipasok ang element sa mga butas na ito. Xiao 2, pwede mo bang i-share ang sensing mo kay Xiao Ho? Siguro kaya naman. Pareho tayong kay Master. Konektado ang skill essence natin. Grabe, ganito pala ang hitsura ng sahig. Ang daming butas. Binabati ka, ang iyong fireball skill ay pumasok sa enlightenment state. Ang batang ito, ang kilos niya, sinusubukan niyang aralin ang mid-level fire skill. Haliging apoy. Laoksu, masyado mong pinupuri siya. 3 araw pa lang siyang nag-job change, gusto na agad matuto ng mid-level skill. Pag 1 month na, baka forbidden spell na agad. Evie, Laoli, huwag kang masyadong sigurista. Hindi ibig sabihin hindi kaya ng iba, hindi kaya ng anak ko. Talent ang kailangan dito. Hindi tagal ng job change. Talent? Nakakatawa ka. Kung kaya niyang matutunan ngayon, haliging apoy, kakainin ko tong screen sa harap niyo. Hoy, ihanda niyo ang wrench, screwdriver, at cutter. At kumuha ng isang balde ng soft oil sa canteen. Feeling ko masasamid si Commander Lee mamaya. Kailangan din ng panglunok. Boss, anong kalokohan yan? Ito ay exam monitoring center. Yuanshao, magnanakaw ka ba? Seryoso agad? At ikaw, Laoli, tanda mo na. Ba't ka nagpapatalo sa mga bata? Pabirong kainin ang screen, pwede ba iyon? Baka mabasag pa ang ngipin mo. Ako si Litian, pag sinabi, tinutupad. Gagawin pag sinabi. E paano kung di nagtagumpay? Yuanshao, anong balak mo? Dapat damay ka rin dyan. CJ! Kung di natutunan ni Xiao Fan, ako ang kakain ng screen. Okay, ikaw nagsabi niyan ha. Ang salita ng isang gentleman. Hindi na mababawi. Hay! Sige, bahala kayo. Kainin niyo na lang, huwag masamid. Ang batang ito. Laoli, seryoso ka ba talagang kakain na? Pansin sa lahat ng examinee. Ang monster sa level na ito ay mabilis at lumilipad. Maghanda kayo. 6 seconds bago magsimula. Basta siksikin ang fire element. Ipasok sa mga nodes na yan. Tapos paabutin sa pagsabog.
Ang fireball mo ay naintindihan na ang earth patterns. Ang fireball mo mismo ang nag-improve. Matagumpay na natutunan ang ultimate fire skill na haliging apoy. Lilikha ng apoy na bilog sa napiling area. Maya-maya, maglalabas ng malakas na haliging apoy. Malaking fire damage sa kalaban sa area. Ganito ba talaga kalakas ang mid-level skill? 5 agad na fire pillar ang simula. Paano kung max level pa? Hindi ko na maisip ang itsura noon. Haha, nagawa niya. Nagtagumpay ako. Okay na, tapos na. May bagong skill na tayo. Maghanda na tayo sa trabaho. CJ, Master, congratulations. Umabot sa level 18 ang iyong haliging apoy. Tumaas ang fire damage. Mas mabilis ang cooldown. Pansin sa examine. Simula na ng exam. Maligayang pagdating sa impyerno ng apoy. Ibang klase ang mid-level skill na to. Mas malakas pa ang power kaysa sa dati. Hindi ko na maisip ang forbidden spell. Congratulations, examine. Yefan, tapos mo na ang level 21. 3 segundo lang ang naubos. Next level na. 3 araw pa lang nag-job change. Nakamit na agad ang mid-level skill sa trial tower. Di pa nangyari dati. Saka mahigit 20 fire pillars agad ang start. Paano niya nagawa yun? Laoli, anong plano mo? Ang screen ba, gusto mo ba steam o prito? O iprito mo? Laoli, tayong dalawa respetado sa lipunan. Pag napahayag to pa rin. Walang sinungaling sa army. Haha, Laoksu, masyado kang nag-aalala. Sino ba si Laoli? Commander Lian. Hindi pwedeng bumawi ang mataas ng Jianghai City. Pero baka di masarap ang lasa ng screen na ito. Laoli, kung nahihirapan ka talaga, kailangan mo lang sabihin, mas magaling si Ifan kaysa sa anak ko. Tapos na usapan. Ano, ako si Litian, tuwid ako. Handang tumaya at sumunod. Hoy, tanggalin niyo ang screen na ito. Haha, Commander Li ka pa talaga. Hangang-hanga ako sa tapang mo. Pero ganito, boss, ang anak mo. Hindi lang isang ultimate skill ang natutunan niya. Mas mahigit pa doon. Mahigit 20 fire pillar agad simula pa lang. At bawat fire pillar, mas mataas ang damage kaysa sa mga ka-level. Karaniwan, paulit-ulit gamitin para gumaling sa skill. Sino bang unang gamit pa lang? Sa taas ka agad ng mastery. Siguro kakaiba talaga ang talento niya. Hindi niyo alam, ang anak ko iba talaga noon pa man. Madal siya mag-stare sa apoy sa fireplace. Giliw na giliw sa apoy sa bahay. Akala ko nagpapabaya lang siya noon. Ngayon ko lang naisip, ang batang ito, baka noon pa sinusubukan na maintindihan ang fire element. Kung staring lang sa fireplace, 20 fire pillars agad. Subukan mo siya sa ilaw ng bumbilya. Baka maintindihan pa ang forbidden light spell. Laoli, inggit lang yan. Ang hirap bang umamin na magaling ang iba? Ang daming kakaibang bagay sa mundo na ito. May ibang tao talagang di pangkaraniwan. Ganito kabilis matuto at matutunan ang lakas. Kung mapasok siya sa longsu class natin, laking potential talaga. Grabe naman. Nasa level 23 na. Baka mabasag talaga ni Young Mastery ang trial tower. Naman, kitang-kita lang ng iba ang pagiging tamad ni Young Master. Di nila alam, kalmado lang talaga ang malakas. Hahaha, ibang klase talaga si Young Master. Walang makakalamang. Anak ni Lee, nilikuran ni Young Master di mo makita. Tiyak sisikat siya. Mukhang sisikat talaga si Young Master ngayon. Mula nang pumili si Young Master na magpakitang gilas, siguradong magugulat ang buong mundo. Bless you. Mukhang halos lahat ay natanggal na. Bakit ganyan ang mukha mo? Li Xiao, ang galing niyo po talaga. Sa ibang taon, ang 13 DA floor ay panalo na agad. Kung alam ninyo nang malakas ako. Bakit ganyan pa ring reaksyon ninyo? Sa tingin niyo ba hindi sapat ang aking score? O baka naman may mas magaling pa sa akin sa Jianghai City? Li Xiao, tingnan niyo po ang ranking sa likod ninyo. Yung pangalawa, si Yefan, Nandaraya. Mukhang nandadaya si Yefan. Matagal na kami dito nanonood. Si Xiao, sobrang lakas niya. Parang nilampasan lang niya lahat ng mabilis. Tumahimik ka. Pinagsalita ba kita, Li Xiao? Sa tingin mo ba makakaya ni Evan ang 30 DA floor? Wala pang nakaabot sa 30 DA floor sa taga ng panahon. Isang whiteboard mage lang siya. Paano niya iyon gagawin? Akala ba niya bobo lahat ng level na talento? Ang pinakamataas na record ay 27 DA floor lang. Kung makalusot siya talaga, kung makapasa si Evan sa 30 DA floor. Ako si Liu. Kakainin ko ng buo ang 2 stone leon dito. Congratulations, examinee. Evan cleared the 20 DA floor. Took him 56 seconds. Medyo challenging na. Yes, ito ang tunay na laban. Yung mga alakdan kanina, medyo malupit sila. Kinaya pa nila ang 2 explosive fireball ko. Ganito talaga dapat kalakas ang labanan. Para mahasa ang tunay na forbidden spell. Kuya, tama na. Delikado masyado ang lugar na to. Master, tigil na lang kaya tayo. Umuwi na lang tayo. Malapit na tayo sa exit. Kayon ka pa urong. Hindi ko kayang mapahiya. Kailangan ko magtapos. Sige na, wag na kayong mag-ingay. Nandito na rin tayo. Ang huling floor, dapat tignan natin. May price buff naman ako. Saka, Xiao Tu. Nakalimutan mo na ba yung combo move na natutunan natin kahapon? Hindi pa natin natry sa totoong laban. Nga, yung combo move ko at ni Kuya. Mukhang sobrang solid. Kapag may armor na yun, ay kapag may battle armor na tayo. Wala na akong takot. Napakaduwag mo, laging nagbabago. Binabati ang examinee na si Yefan sa pagdating sa huling palapag ng trial tower. Ito na ang ika-30 na huling pagsubok. Dito ay wala pang examinee na nakarating sa kasaysayan. Kaya ba talaga ni Xiao Fan? May espiritu siyang nagbabantay. Kahit mabigo, walang buhay na masasayang. Relax lang, saka. Nakalimutan mo na ba? May hidden ace pa ang anak natin na di nagamit. Yung iyon ba? Maraming naiinggit sa skill na iyon.
Kahit malakas ang boss sa ika-30 palapag, level 25 lang. Hindi nito mababasag ang depensa ng lava armor. Nga, may itinatago pa si Xiao Fan. Tama si Lolo, upo lang tayo at manood ng palabas. Sa tingin ko talaga si Efan nyo, may pag-asang, siya ang unang makakatapos sa trial tower. Imposibleng matapos niya. Ang huling 5 palapag ay random na mapa. Di nyo ba napansin, na itong ang ika-30 palapag ay ang pinakamasamang Shadow Duel Arena? Ang bantay dito ay si Shadowing Demon Lord. Super epektibo sa mga long range na propesyon. Ano ngayon, iiwan sao? Veterano ka na rin. Di mo ba alam ang mga kakayahan ng boss na to? Ang bilis ng galaw nito, sobrang liksi sa pag-iwas. Para sa mga mage at archer na long range class, napakahirap talunin. Aminado ako, magaling ang anak mo sa damage. Pero para tamaan ang Shadowing Demon Lord, walang chance. Siguradong matatalo siya dito. Lauli, walang sigurado. Magaling mag-micro ang anak ko. Malay natin, baka tamaan niya. Micro skills laban sa bilis at liksi. Joke lang ang micro. Kung napakakumpiyansa ka, tayaan natin ulit ang screen. Sige, hindi ako takot. Pag naka-clear pa siya ngayon, hindi lang screen kakainin ko. Pati pa ang ito ng mesa, kakagatin ko na rin. Si Laoxu ang witness. Sige, ako ang witness. Kayong dalawa, lampas 100 taon na pinagsama edad. Anong kababawan ito? Ang magic circle ng halimaw dito. 10 beses mas malaki kaysa dati. Pero di rin ako nagpahinga. Pinagawa ko agad ng pader kay Little Earth. Pag nagdikit-dikit ang last earth wall, tapos na ang countdown. Lumabas ka na, Inferno. Matagal ko nang hinintay ang sandaling to. Boss, ang lalakas nila. Hindi nakakayanin ang mga pader ko. Palakarin na natin sila. Little Flame, cover everything ng fire pillars. Maghanda, lalabas ang boss sa 60 seconds. Boss, Shadowing Demon Lord, level 25. Napakabilis ng lipad ng target na ito, at mataas ang instinct para iwasan ang long-range attacks. Handa na dapat ang examine. Mukhang mahirap nga ito. Ito ang pinakaabangang laban. Sobrang bilis ng boss ngayon. Panira ng mga mage. Makinig muna sa akin mamaya. Huwag bara-bara, gamitin natin utak natin. Mabilis siya. Sa harap ko, walang target na di ko kayang tamaan. Tingnan mo lang, oh Sage, watch me one-shot it. Ang batang to, masyadong kumpiyansa. Kung ganyan kumpiyansa mo, ikaw ang mauna. Pero sabihin ko agad, pag di mo tinamaan, o naipahiya ka lang, manahimik ka na lang, sumunod ka na lang sa utos, gets mo? Sige, hintayin niyo performance ko. Boss name. Level 25 mortal. Nakaiwas siya. Masyadong mabagal tira mo. Isa pa. Walang kwentang trick yan. Fireball, mawala ka na. Earthworm ka ba? Lakas mo magtago dyan. Subukan mong mahit kita. Napakahina ng aura mo. Yan ang powers ng isang elemental controller. Gamit long range boosts. Sobrang pamilyar yan. Human Mage. Xiao Fan, mag-ingat ka. Ganitong boss, puro bilis. Sobrang lakas nito kontra mage. Walang pang save buhay. Siguradong patay. Hindi naman tumago sa armor. Nakuha rin kita, maliit na paniki. Hala, nakakailag ka pa ha. Hihi! Tingnan natin kung makakaiwas ka pa. Tama yan, ganyan-ganyan nga. Tapusin mo yung paniki. Little Earth, likod ang pader. Yes. Congratulations si Fan. Natapos ang ika-30 palapag. Gumamit ng 24 na segundo. Congrats, level mo ay 19 na. Isa pa at magle-level up na. Elementong kidlat. Heto na ako, kaharap ang mabilis na Shadowing Demon Lord. Painin siya para lumapit. Paglapit niya, gamitan ng lava armor at melee strength. Sakalin ang Shadowing Demon Lord. Sa point blank range, palabasin ang hindi maiwasang Inferno Spiral Egg. Sunod-sunod itayo ang Earth Wall. Isara ang daan. Pag gumuho, sunod agad ang Fire Pillar combo. Si Efan, napakagaling mag-control ng skills. At napakalamig ng ulo sa taktika. Top level combat talent ito. Ang ganitong talento, para sa bagong graduate lang ng 3 araw. Parang halimaw talaga siya. Kahit tamad si Xiao Fan, matino ang utak niya. Ano sa tingin nyo? Pwede na kaya siya sa Dragon Su class ninyo? Sobra-sobra pa. Sa tactics at micro skills lang. Kahit ordinary mage siya, kukunin ko pa rin siya. Pero may second phase pa ang exam. Actual Z's battle. Mas komplikado ang tao kaysa halimaw. Gusto kong makita pag tragedy na labanan among classmates. Kalma pa rin kaya siya. Tuloy lang tayo. Sigurado akong di ka bibigyan ng batang yan. Laoli, seryoso na yan ha. Natapos na ni Xiao Fan. Etong monitor di mo na matatakbuhan. Sige na, wag mahiyang kainin yan. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Walang makikipag-agawan sa iyo dyan. Na-clear niya na. 24 seconds lang ika-30 palapag. Ako nga, 3 minutes pa lang sa first floor.
Impossible, impossible. Boss Lee, wag mawala ng pag-asa. First phase pa lang ito. Malakas lang si Ifan paglaban sa halimaw. Pagdating sa phase 2 na ikaw pa rin ang lamang Boss Lee. Tama na, tanga ka ba o nagpapanggap lang? Ang kaya mag-solo kill ng shadowing boss sa 24 seconds. Kaya ko ba siyang talunin sa isi? Kung di ko makuha, dapat di ka rin magtagumpay. Kontakin lahat ng binayaran ng pamilya Liko. At lahat ng gusto sumipsip sa tatay ko. Siguruhing maabot lahat. Sabihin sa kanilang phase 2, hintayin ang utos ko. Magtipon muna lahat, tapos sabay-sabay targetin si Ifan. Boss Lee, hindi ba masyadong matindi ito? Anak pa ni commanding officer yan. Phase 2 naman ay 0 rounds talaga. Magkaisa para ibagsak ang top score. Logical naman yan. Hindi ko hahayaan si Ifan na maging relax sa buong exam. Gusto kong palabasin siya ng talunan. Kontakin na sila ngayon. Sabihin mo, basta ma-eliminate si Ifan. Doble ang bayad, di ba? Gawing triple pa. Lumabas na si Ishaw, lumabas na siya. Ito ba ang malupit na taong nakatawid sa antas 30? Bakit parang antok pa siya? Hindi mo alam. Ito ang tinatawag na relaxed aura ng mga malakas. Nakakita ka ba ng mga examinee na nauna? Lahat sila mukhang sobrang pagod. Sa tingin ko tinutukoy mo si Lishaw. Ang gwapo ni Ifan Sr. Si Ifan Sr. nga, hindi lang siya malakas. Maganda pa ang itsura niya. Tama, tama. Nakakainis. Ako dapat ang bida. Bakit lahat ng spotlight nasa kanya? Tahimik ang ingay nyo. Nakakadismaya ang kalidad ng batch na to. Sa unang 5 antas ng Tower ng Broken Hearts, puro level 5 na halimaw. Pero mahigit 6 na po bumagsak na sa unang 5 antas. May iba pa nga sa unang antas. Natatakot sa goblin hanggang naihi. Sa lawal, kung ganito kayo kahina ang loob, paano nyo kakaharapin ang mga halimaw sa ibais? Paano nyo poprotektahan ang bayan? Aasa ba kayo na pag nakita kayong umiiyak ng halimaw? Papalampasin kayo? Pero tandaan, lahat ng makakaalis dito ay pinakamagaling sa tao. May ilan din naman. Pakita ng outstanding na talento higit sa kaedad at lakas sa labanan. Lalo na yung nakabasag sa matagal ng record ng trial tower. Na examine maging tactic o paggamit ng skill. Pang textbook na, pwedeng tularan ng lahat. Opisyal na tapos na ang unang yugto ng exam. Examinees na nasa top 200. Congrats, pasok na kayo sa second stage. Para sa mga lagpas 200. Sayang, dito natapos ang exam nyo. Umalis na agad sa exam area. Huwag magtagal sa plaza. Lahat magpahinga ng 2 oras. Ang mga qualifiers magsama-sama sa teleport array. Simulan ang second stage ng exam. Mukhang maganda ang restaurant na to. Dito na tayo kumain. Gutom na gutom ako. Kakain ako ng marami. Bilis, bigyan mo ng karne. Dapat fire attribute. Boss, gusto ko rin mag-recharge. Tumigil ka, di mo ba nakikitang nag-order ako? Magkano ang presyo ng Fiery Flame Feather Chicken? Iyan ang specialty ng store namin. Malambot ang karne, malakas ang fire element. Pina-platter ito kada order. 3 hiwang dibdib kada plato. Parang lumilipad na phoenix sa plate. Maganda ang ibig sabihin yan. 3 ang in-order. Mayroon pa itong buong AC bone steak na may makapal na asin. Unahin na natin ang 3 set. Yung Flaming Fire Feather Chicken. Kadalasan, 1 lang plate, 3 hiwa ng karne. Bakit? May problema ba? Bakit diretso 3 order agad itong binata? May mina ba kayo sa bahay? Uy, hindi ba ito si Young Master Ye? Malaking karangalan ang pagbisita mo, Young Master Ye. Pasensya kung hindi kita agad sinalubong. Patawad kung hindi kita agad sinalubong. Anak ito ng commander na si Iwan Zhao. Huwag nang sabihin ang isang manok, kundi pati ang buong restaurant kaya niyang bilhin. Isang salita lang ni Young Master Ye, okay agad. Sige, bilisan ang pag-aasikaso. Pasensya na Young Master Ye, ako. Hindi kita nakilala. Sige, tigilan na ang formalidad. Bilisan niyo na ang pag-aasikaso. Nagmamadali ako, gutom na. Enjoy kayo, Young Master Ye. Ang sarap, ganito ang tunay na buhay. Ang bango, talaga namang masarap. Maganda ang appetite ni Young Master Ye. Why, hindi ba si Summer ang school beauty? May kailangan ka ba? Young Master Ye, kailangan kitang sabihan ngayon. Yung side nila Liu, nakipag-ugnayan sa mga pumasa sa second stage. May malaki silang plano. Target ka nila. Sobrang kapal ng mukha. Sino nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Dapat turuan sila ng leksyon. Ang daming walang kwenta, mga haspa. Ano ba talaga ang nangyari? Nakipag-ugnayan na ang tao ng Lee family sa akin. Kasi sinunod ko ang payo mo noon. Tinanggap ko ang pera nila. Kaya akala nila, kakampi nila ako. Yung rules ng second stage, Misty Wilderness. Bukod sa pagpatay ng monsters para sa points, pwede rin kunin lahat ng points ng iba kapag nanalo ka sa kanila. Diretsong malilipat lahat ng points na natalo mo. Habang tumatagal, liliit ng liliit ang safe zone. Mapipilitang magtipon ang lahat sa gitna. Random ang teleportation. Pero hindi naman jammed ang communication device. Plano ni Liu, pagtapos ng teleportation, ipaalam niya agad ang location niya sa lahat. Lahat magtitipon sa kanya. Pag hindi na sila magkakahiwalay, sa kanila lilinisin at huntahin si Ishouning. Sama-sama sila, mga ilang dosena. Akala nila boss fight na to, hahaha. Marami lang sila, ganun ba katalino yun? Ilang random lang yan, sunugin ko lahat kung ilang marami pa. May lava armor naman tayo, at earth wall din. Anong dapat kong katakutan sa kanila? So, yan na lahat ng plano nila? Young Master Ye, malakas ka talaga. Pero marami pa rin sila. Ano plano mo? Iiwasan mo ba sila? Ako ang iiwas. Gusto nila ng laban, sasamahan ko sila. School Beauty Summer. Pagkalapag ng teleportation, pag naglabas ng location si Liu, ay forward mo sa akin agad. Gusto mo bang umatake agad? Kahit 12 ng kalaban, hindi naman ako natatakot. Kahit sabay pa sila, hindi basta-basta mapibreak ang lava armor ko. Gusto nila ng laro. Lalaruin ko rin sila. Ganun mo ako pinagkakatiwalaan, Young Master Ye. Paano kung itrap kita? Ano naman kung may patibong? Abala lang ng kaunti yun. Ikaw nga, School Beauty Summer. Di ka ba natatakot magbigay ng impormasyon sa akin? Paano kung gumanti si Liu pagkatapos? Malakas din ang Lee family dito sa Jianghai City. Nasa akin ay E-level talent. Sa karamihan, talentado na ako. Pero sa buong Dragon Country, maraming may E-level. Walang malakas na background ang pamilya ko. Wala ring sapat na resources. Pinakamagandang option ko after graduation ay sumali sa malaking guild o maging sundalo magsimula sa pinakaibaba.
hindi ako kontento. Ikaw, young Master Ye, may lakas, may background, at may malasakit pa. Tama na, naiintindihan ko. Huwag ka nang magpakita ng loyalty. Hindi ko kailangan ng ganun. Since tumulong ka sa akin, hindi ko hahayaang walang kapalit yon. Pagkatapos ng exam, babanggitin kita kay tatay. Pero hanggang banggit lang ako. Bahala na si tatay kung ano plano niya. Anong benepisyo ang ibibigay niya sa'yo? Bahala na siya dun. Hindi ko na pakikialaman. Walang garantiya. Sabihin ko lang, pero sino ba si Iwansu? Bayaning mandirigma ng Jianghai City. Pag napasok mo ang core na unit niya, para kang lumagpas sa lahat. Naiintindihan ko, young Master Ye. Basta makatulong ako sa'yo, ayos na. Salamat sa pagtulong, young Master Ye. Hindi kita bibigyin. Kumain ka na ba? Hindi pa. Tikman mo naman ang manok, ang sarap. Salamat sa alok, young Master Ye. Pero pass muna ako. Baka kasi makita tayong magkasama. Maging alerto si Liu. Masira pa ang plano mo. Sige, alis ka na. Mag-ingat ka. Hello, tatay, anak mo to. Hahaha, ang galing mo talaga. Pinagmamalaki mo ako, anak. 24 seconds lang sa 30 DF floor. Alam mo ba, yung mukha ni Litian kanina, parang naging goblin sa selos. Sobrang satisfying. Talagang astig mo. Anak, ang galing mo pa ring magkunwari. Nga pala, may seryosong sasabihin ako. Yung Dragon sa class recruiter, bilib na bilib sa'yo. Halos hindi sila makapaniwala sa performance mo. Basta wag ka lang magkamali sa second stage. Kasigurado ka na sa Dragon sa class. Malaking karangalan to, anak. Natural, alam nila kung kaninong anak ako. Anak, iniisip ko tuloy. Dapat ko bang sabihin kay tatay yung plano ni Liu na gulatin ako? Sabihin ko ba kay tatay? Para saan pa? Bukod sa mag-alala sila, wala rin naman pakinabang. Si Liu, maliit na isda lang yun. To be honest, hindi ko sineseryoso. Kaya kong ayusin to mag-isa. Bakit ko pa gagalawin ang pamilya? Tay, umusog ka muna. Mag-usap muna kami ng anak mo. Fan, napagod ka siguro kanina. Kung mahirap ang second stage, tago na lang tayo kung pwede. Okay na ang first stage mo. Ma, kumakain pa ako ngayon. Okay, mabuti yan. Andito lang ako sa restaurant sa tapat ng plaza. Kumain ka pa, huwag magtipid sa sarili. Masarap ang pagkain dito. Esan. Malapit na magsimula ang second stage. Uy, hindi ba ito si Young Master Lee? Tiningnan ko kanina yung ranking. Bakit hanggang level 13 ka lang agad lumabas? Feeling ko madali lang yung trial tower. Ah, gets ko na. Kinokontrol mo ang points mo, Young Master Lee. Syempre, class ka eh. Baka kung sumobra ka pa, maiwan mo kami ng sobra. Masyadong lumalayo, di na friendly. Tama ba? Strategic thinking tawag dyan. Nakakabilib. Anong kinontrol mo, gago? Yefan, huwag kang mayabang. Mga halimaw sa trial hall. Sa totoo lang, hayop lang ang mga yan. Walang strategy. Di marunong mag-adjust. Manalo ka man sa ganun, hayop lang yan. Wala namang maipagyayabang. Pero ikaw, young Master Lee, kung hayop lang yan di mo pa kaya. Ibig sabihin, mas mababa ka pa sa hayop. Tama na, huwag ka nang manginig. Para kang may Parkinson. Go, Lida Xiao. Huwag kang malaglag at matalo mamaya. Huwag mong ipahiya ang S-class na talino. Ano ba yan, nakakainis? Nagpapakasarap ang mga maliit na tao. Li Xiao, kalma ka lang. Huwag pansinin ang basurang ganyan. Li Xiao, ang galing mong magbasa ng sitwasyon. Kanina nakita ko mismo. Siksiyaking Yu palihim na pumunta sa restaurant sa gilid ng plaza. Pumasok siya sa private room ni Yefan. Tumagal pa siya roon ng 10 minuto bago lumabas. Grabe, si Yaking Yu ang kapal ng mukha. Nakakuha na ng pera, nakipagtulungan pa sa kalaban. Sa tingin ko, sawang-sawa na siya sa buhay. Buti na lang Li Xiao, tama ang hinala mo. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang babaeng yan. Pagpasok natin sa exam, walang magbibigay alam sa kanya. Hayaan mo siyang mag-isa. Tingnan kung paano siya hahati sa dalawa. Dapat abisuhan din siya. Pero hintayin muna natin kumpleto lahat. Kapag tapos na ang pag-set up ng trap, saka natin siya sabihan. Li Xiao, parang plano mo ay bitag sa loob ng garapon. Ang taas ng Yiki mo. Talagang Li Xiao ka, impressive. Yifan, kahit malakas ka, so what? Sa mundo na ito, talino ang kailangan. Yan ang Vice President ng Chanji Guild. Si Biking Gu Changfeng. Totoo, si Gu Changfeng talaga. Idol ko yan. Narinig ko siya lang ang nag-iisa sa Jianghai City na may master na Wind Forbidden Spell. Top mage ng Extinction Storm. Wow, Wind Forbidden Spell ba yan? Mukhang malakas nga. Alright, tumahimik lahat. Introduce ko siya sa inyo. Ito si Biking Gu Changfeng, Master. Ang second phase ng exam ay sa Misty Wilderness. Ang storm barrier sa paligid ay si Master Gu mismo ang magcast. Upholds the rules. Sinabi ko na yan. Ulitin ko ulit, last time. Ang storm circle ay unti-unting liliit sa gitna habang tumatagal. Ito'y tunay na advanced wind magic. Pag tinamaan, tanggal ka agad. Kahit sa protection, hindi ka mamamatay. Pero ramdam mo pa rin ang sakit na parang mamamatay ka. Kayong 200 na ito, mga top talents ng Jianghai City batch na ito. Pero walang lumaking puno sa greenhouse. Second phase na, labanan dito ay walang katapusan. Gamit lahat ng paraan. Kung gusto mo makuha ang only top spot, kung gusto mo ang puso ng lava beast, ipakita ang tapang mo, laban at agawan. Ngayon, lahat pumasok na. Good luck sa inyo. Ayun, nakapasok na. Pangit ng environment. Basang-basa ako buong katawan. Ang hirap ng pakiramdam. Sige, maghanap muna ng monster para mag-farm. Hintayin si Xiaking Yu magpadala ng koordinado ni Liu. Mukhang kakaiba talaga ang itsura. Pinatay ang Rotten Corpse Hound. Positibo 20 points. Kahit maliit, meat pa rin yan. Ang lugar na ito, sobra ang moisture. Ramdam ko hindi comfortable. Master, tingnan mo. Sa likod, may red na gumagalaw. Hindi ba ito ang kilalang tao sa tabi ni Lida Xiao? Grabe, sakto nagkaligaw. Daman. Ah,
Bakit ka tumatakbo? Si Li Xiao handa na lahat. Good dog ka talaga. Talagang loyal ka. Alam ba ni Li Xiao yan? Walang silbi makipag-usap sa basura na ganito. Sobrang hina nito, mas mahina pa sa mga halimaw. Ayos, hintayin natin saglit. Tingnan mo na lang kung paano matatanggal ang amo mo. Dagdag puntos, 2-1-0 puntos. Ang konti naman yan. Taong basa uli dito. Ang weird naman, parang kakaiba ang dating. Bakit parang 20 minuto na? Kung tutuusin, dapat nagsimula na si Liu tumawag ng tao, di ba? Bakit parang wala namang galaw siksyakin niyo? Baka naman agad na out siya. Boss, tingnan mo, si Liu yun. Nagtitipon ng mga tao. Mukhang todo ang paghahanda ni Commander Lee sa exam na to. Grab ang effort. Target talaga ang unang lugar sa points. Noon may ganito na rin sa exam. Pero hindi pa ganito kalaki ang operasyon. Ayos din to, hindi na kailangang maghanap si Xiao Fan. Sila na mismo ang lumapit, bawas problema pa. Boss, baka naman napaaga ka ng tuwa. Hindi mo ba napapansin kung nasaan tayo? Itim na semento na swamp. Ang itim na semento na swamp dito sa area na to. Pinakamalupit ang environment dito. Laging may hamog at moist. Sobrang basa ng hangin. Sa ganitong lugar, hina ang apoy dito. Lahat ng fire skills, dami ng bawas, 30. At pati earth element, hirap rin dito. Yung earth mage wala na ring magagawa. Hindi makapaglabas ng skills na earth gun o spike. Pag formal na ang assessment, yung mga proctor, bawal magbigay ng kahit anong clue sa estudyante. Para walang mag-cheat gamit ang mapa. Ganun pala. Mukhang handa si Liu ah. Nakafocus talaga kay Yefan na may apoy at lupa na element. Sigurado ka ba na pupunta si Xiao Fan? Itim na swamp. Ang laki ng Misty Wilds. Kung di siya pupunta, itong trap walang silbi. Boss, masyado kang kampante. Kung trap yan, syempre may pain. Kung paano nila nagawa yan, hayaan mo na, wag mo nang alamin. Boss, anong gagawin natin? Pag nagpunta si Xiao Fan, siyang siya ang madadali. Relax lang, Li Chen. Ikaw na naman drama mo. Pag malakas talaga, walang saysay ang utak. Pati terrain, sinasabi ko sa'yo, wag ka nang umasa. Kahit mabawasan ang lakas, kahit di kayang mag-earth sync. Kaya paring talunin ni Xiao Fan ang lahat. Current points, 5,450. Sa daan na to, chill lang ako. Naka-farm ako ng maraming halimaw. Natapos ko pa yung 3. Yung mga estudyanteng takot makita ako. Andito na rin lang. Bakit ko pa sila papalagpasin? Nagpadala na ng coordinates si Liu. Paglapag ni Liu, agad lalabas yung coordinates. Pero bakit ngayon lang naglabas ng location? Hinala ko, trap ito. Ikaw bahala kung pupunta ka o hindi. Ako, pupunta talaga. Pupunta ba o hindi? Sa totoo lang, walang masyadong dahilan para pumunta. Sinabi na ng babae na trap yan. Wag na kaya tayo pumunta? Bakit hindi? Excited na ako. Tumawag pa si Dad kanina. Sobrang satisfied daw ang recruiter ng Longsu class sa akin. Siguradong pasok na talaga ako. Ang goal ko sa exam na to, para mapasaya ang magulang ko, para ipagmalaki nila ako. Ibig sabihin, achieve ko na goal ko. Sa second round, kung may resulta man, okay na rin. Simple lang, enough na ang pinakita ko para makapasok sa Longsu class. Pero ayoko talaga ng abala, walang katapusang abala. Si Liu, parang langaw na di marunong mapagod. Tara, mga bata, turuan natin ng leksyon si Liu. Tama yan, yan ang taong kinikilala ko. Dapat lumaban kung kailangan. Yan ba ang Shadowing Demon Lord? Grabe, Liu, kapareho ba talaga tayo ni Yefan? Sabi Terror ang Shadowing Demon Lord, pero parang ang bilis niya lang tinalo. Kakayanin pa kaya natin si Yefan? Bakit matakot? Malakas si Yefan, inaamin ko yan. Pero wag niyong kalimutan, nandito tayo sa itim na swamp. Natural bawas apoy dito. Lupa element rin dito. Atin ang home court. Tingnan niyo ang paligid niyo. Puro top students ang andito. Lahat ng odds, panalo tayo. Lamang tayo. Gets? Kung di pa natin tinalo si Yefan, wag na mag-college, uwi na lang tayo. Umuwi na lang at magtanim. Lahat ng tatay niyo subordinate ang tatay ko. Simula bata ka pa, todo training ka na. Sanay ka sa team play at close combat. Mas magaling ka pa sa mga kaidaran mo. At isa ka pang E-level na close combat class. Pag lumitaw si Yefan, isa lang ang mission niyo. Bigyan ng chance ang backline namin. Gets mo, Liu? Di ako kailangan tulungan sa melee. May mga paparating. Eto na ang trap. Andito ka na, bakit tatakas pa? Tatakas ka pa ba? Sige, takbo. Ba't di ka tumatakbo? Ay, nga pala, di ka na makagalaw. Sobrang inosente mo, walang masama sa diskarte. Tawag dyan taktika, utak ang labanan dito. Dito, nananalo ang malakas. Di mahalaga ang proseso, resulta ang mahalaga. Akala mo talaga kaya mo si Ifan? Kayong puro racket lang. Kuy, masyado mong tinaasan sarili mo. Niliit mo rin si Ifan. Tingnan maigi kung nasan tayo. Itim na semento na swamp. Itim na. Itim na swamp, hindi talaga maganda dito. Ano bang lugar to? Ramdam ko hindi ako komportable. Xiao Tu, subukan mong buuin yung earth wall.
And, haha, tawang-tawa ako. Bro, anong nangyari sa pader mo? Di ko kasalanan, ginawa ko lahat ng kaya ko. Ayaw tumibay eh. Sira talaga ang earth powers dito. Pati fire na hina rin. Yan ba ang lakas ni Liu? Ang dami ng tao sa side ni Liu. Alam ang coordination at positioning. Sulit na sulit gamit advantage ng bilang at environment. Gamitin ang hit and run. Wag lang tatagal ng 5 minuto. Pagtapos ang armor time, mahihirapan na ako. Fireball at multi-explosion fireball, may cooldown. Isa, 3 seconds. Isa pa, 15 seconds. Yung flaming pillar naman, malawak, malakas damage. Pero halatang halata ang warning zone. Sa mga galing na estudyanteng to, kita pa lang ang pula, iiwas na. Laging mintis. Boss, anong gagawin natin? Di ko mabuo yung pader. Pag pinagtulungan nila ako, wala akong laban. Wag na kaya tayo pumunta? Xiao Tu, baguhin mo ang paraan ng pag-iisip. Huwag mong isipin kung paano patitibayin ang basang putik na yan. Paano natin poprotektahan kung hindi titibay? Paano tayo gagawa ng pader kung walang tigas? Hindi kayang kontrolin ni Master. Ang pinakamagandang depensa ay atake. Basta di sila makagalaw, tayo pa rin ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa kanila. Subukan mong kontrolin ang malambot na putik. Gawin mong tumulo-tulo siya. Parang sobrang lagkit na pandikit. Gets mo ba ibig kong sabihin? Ang best defense talaga ay attack. Huwag mong isipin paano patigasin, gawin mong dumaloy. Basta kontrolado natin sila. Tapos si Kuya ubos sila agad. Ganyan din ang paraan para maprotektahan si Master. Di. Baka naman tong bata na to. Baka ano? Laoksu, iniisip mo ba? Na baka si Yefa naman ang may bagong skill? Kaninang umaga lang natutunan niya ang fire mid-level skill. Kala mo naman namimili lang ng repolyo sa palengke. Isa sa umaga, kuha pa uli sa hapon. Ba't hindi makakakuha ng bagong skill? Iba talaga ang talento ng anak kong si Xiao Fan. Parang tubig lang sa kanya ang matutong ng skill. Anong dapat ikagulat dyan? Maghanap ka ng lugar, lupa ang umiikot na parang maliit na ipo-ipo. Iisa lang ang tumutugma. Yan ang Earth mid-level control skill. Quicksand domain, mid-level skill. Posible ba yun? 2 mid-level skill sa loob lang ng isang araw. Talagang binabago na niya ang paniniwala ng lahat ng profesional. Tanungin kita. Whiteboard Mage, 24 seconds natapos ang 30 DI floor ng Trial Tower. Posible ba para sa isang walang affinity sa element? Combination ng sunog at lupa, ikaw. Feeling mo ba posibleng-posible? Nga, si Efan talaga kakaiba. Simula pa ng malaki ang exam hanggang ngayon. Meron ba siyang ginawa na normal lang? Sige na, tama na yan. Tahimik na lang muna tayo. Ang mundo, punong-puno ng sorpresa. Lahat ng bagay posibleng mangyari. Ba't tayo mag-aaway? Hintayin na lang natin ang resulta. Hoy Laoli, kung sigurado ka talaga dyan, tara, pustahan tayo ulit ng monitor. Monitor lang? Ang bata mo naman mag-isip. Pustahan na lang tayo ng mas maganda. Sige, yung bagong kumpleto mong set na lang. Legendary Mage Set. Illusion Spirit Set. Kaya mo ba? Game ka ba? Monitor ayaw mo, sabi mo pambata. Equipments, di ka din game. Ano nga gusto mong ipusta? Basta pustahan tayo. Anong pusta? Sige, Illusion Spirit Set na lang. Ayaw ko din naman lamangan ka. Pag ikaw nanalo, bibilhin ko yung set mo. Deal. Ihanda mo na bayaran ang set ko. 2 mid-level skill sa isang araw ah. Nako, puro pangarap mo yan. Tama, sakto yan. Uy, mukhang posible nga to. Ramdam ko na. Kwento-kwento lang naman yun sa akin. Aba, biglang naging totoo. Congrats, na automatic evolve ang Earth Escape skill mo. Tagumpay kang natutunan ang mid-level skill. Quicksand Domain. Sa bawat level up, lumalaki ng 50 meters ang sakop ng skill. Malakas itong skill na to ah. Matinding kontrol sa loob ng 500 metro sa loob ng 5 segundo. 5 segundo lang, sapat para ibato lahat ng skill sa kalaban. Pero ang epekto ng skill, apektado ng kapaligiran at level difference. Ibig sabihin, sa lugar na ito ng puti, mas malakas ang epekto ng skill. Amo, tagumpay ako. Ang galing mo amo. Young Master Lee. Hindi mo na saan, Young Master Lee. Itong itim na putikan, hindi ako mahina dito. Sa totoo lang, dito ako malakas. Li Xiao, agad nang ipinaalam ni Xiaking Yu kay Yefan. Talagang darating si Yefan? Di mo talaga kilala si Yefan. Sa loob ng 18 taon, tila tamad siya pero matatag ang loob niya. At kakapanalo lang niya sa Trial Tower. Nag-break pa ng record. Alam niyang may nag-aabang sa kanya dito. Siguradong darating siya. Deserve mo talaga, Li Xiao. Nalalaman mo ang iniisip niya. Hehe, pag dumating siya, turuan natin siya ng leksyon. Ipapakita natin bakit namumula ang bulaklak. Makinig kayong lahat. Basta mapatalsik si Yefan ngayong araw. Triple ang dati kong pangakong bayad. Ang lakas mo, Li Xiao. Talo si Yefan. Ang ingay niyo. Malayo pa lang, rinig ko na ang sigawan niyo. Akala mo may lamay dito. Yefan, naglakas loob kang pumunta. Alam mong patibong to, alam mong ito'y itim na putik, nag-isa ka pa ring pumunta. Sobrang tiwala mo ba sa sarili mo? O sobrang tanga mo na? Nag-first place ka sa unang stage, nag-break ng record. Akala mo invincible ka na, Li Xiao. Itim na putik dito, kalaban mo elementong apoy lupa, tapos puro elite ang ka-face off mo. Kaya mo ba talagang manalo? Li Xiao, sa totoo lang, ang ganda ng pinili mong lugar, ang putik hindi pwedeng gawing pader. Sakto sa paglilibing ng tao. Magaling, malapit ka nang mamatay pero matapang ka pa rin. Tingnan natin mamaya kung ganyan ka pa rin tapang pagkilos. Sand field activated. Ha? Anong nangyari? Hindi ako makagalaw. Di rin gumagana ang dash skill. Ha? Ano to? Yefan, anong ginawa mo? Wala lang, ihahatid ko lang kayo paakyat ng langit. Ah. Ganito pala ang bilis ng 24 seconds natapos sa 30 levels.
Naubos na niya ang mga skill niya. Ngayon ang chance natin, basta mapatalo natin siya. Millions mapasatin, kapit lang. Ah ah. Pwede pa palang likuin ng ganun? Ganito na ba kagaling mga ganitong level ng pro players? Kaya ba nilang gawin to? Ah ah. Halimaw, takbo na. Takbo. Yishaw, sorry. Ako ang naging pabaya. Muntik na kitang ilagay sa alanganin. Walang anuman yan. Kung hindi mo sila pinagsama-sama, aabutin ako ng matagal sa paghahanap. Baka umabot pa ng next century. Li Xiao, ang hina mo pala. Dapa ka na agad. Boring. Hindi. Hindi, Li Xiao, magmuni-muni ka dito. Alis muna ako. May oras pa ngayon. Pwede pa akong maghanap ng monster. Sisikapin kong maabot agad ang level 20. Sana maging maayos ang lighting skill ko pagdating ng panahon.